Ang dalagang ito ay kailangang magsuot ng salamin sa araw sa tuwing lalabas siya. Kahit kapag siya ay naliligo, hindi niya ito inaalis dahil naniniwala siyang malas ang kanyang mga mata. Ngayon, naghahanda si Harem para bumiyahe papunta sa ibang bansa. Habang isinasara na ang pinto ng eroplano at naghahanda itong lumipad, inaantok si Harem kaya nakatulog siya at aksidenteng nalaglag ang kanyang salamin sa sahig. Isang batang babae ang nakakita at pinulot ito. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Harem at iminulat ang kanyang mga mata, ngunit wala na ang kanyang salamin. Sa sandaling yun, ang batang babae na nakaupo sa tabi ni Harem ay suot na ang kanyang salamin at tila interesado dito. Kinabahan si Harem at gusto niyang kunin muli ang salamin, ngunit umiling ang bata at tumangging isa uli ito. Sa huli, may nakakatakot na nangyari. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Harem, hindi dahil sa galit na hindi ibinalik ng bata ang kanyang salamin, kundi dahil nakita niya ang isang demonyong nakaupo sa tabi ng bata. Tumayo siya sa matinding takot at laking gulat niya nang matuklasan na bawat pasahero ay may demonyong nakaupo sa tabi nila. Sa tagpong yun, agad na naunawaan ni Harem kung ano ang mangyayari. Kaya't dali-dali siyang kumatok at sumisigaw na pababain siya sa eroplano. Akala ng lahat ay nababaliw siya. Binalaan siya ng mga tao na kung magpapatuloy siya, dadalhin siya sa himpilan ng pulis. Ngunit mas pipiliin ni Harem na dalhin sa pulis kaysa manatili roon. Napilitan ang eroplano na huminto dahil sa gulong ginawa ni Harem. Ngunit habang siya ay inaaresto, paulit-ulit niyang sinasabi sa lahat na bumaba na sila agad sa eroplano. Nang makitang dinadala na si Harem palayo, ibinigay ng batang babae ang salamin ni Harem sa isa pang pasahero, at yun naman ang nag-abot pabalik kay Harem. Walang nakakaalam na si Harem ay iba sa karaniwang tao. Mula pagkabata, nakakakita na siya ng mga multo sa paligid niya. Nang siya ay 3 taong gulang, isinuot ng kanyang ama ang isang pares ng salamin sa araw sa kanya. Sinabi ng kanyang ama na makatutulong ito para hindi na niya makita ang mga multo. Simula noon, napuno ang aparador ni Harem ng iba't ibang salamin sa araw na kanyang isinuot mula pagkabata. Ngunit dahil sa batang babae na yun na aksidenteng kinuha ang salamin ni Harem, muli niyang nakita ang mga multo at demonyo sa loob ng eroplano. Kahit gumawa siya ng malaking eksena, lumipad pa rin ang eroplano ayon sa schedule. Alam ni Harem na ang mga pasahero at maging ang mga tripulante ay aalis ngunit hindi na makababalik. At hindi nagtagal, lumabas nga sa balita na nag-crash ang eroplano. Inaresto si Harem bilang suspect, ngunit iginiit niyang wala siyang ginawang masama. Nais malaman ng pulis kung bakit siya umiiyak at pilit na gustong bumaba sa eroplano. Sinabi ni Harem na nakita niya ang mga multo, ang mga kaluluwa ng mga patay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Harem ng napakaraming multo. Habang sinasabi ito ni Harem, biglang naalala ni Police Officer Magang ang nakaraan. Noong minsan silang nagkita ng hindi inaasahan sa isang milk tea shop. Nagtaka siya noon kung bakit nakasuot si Harem ng salamin sa araw habang nagtatrabaho. Inalis ng manager ang salamin ni Harem dahil sa pag-aakalang makasisira ito sa imahe ng tindahan. Hindi inaasahan, may isa pa palang pares ng salamin sa likod. Ngunit kinuha pa rin ito ng manager. Kaya't napilitan si Harem na takpan ang kanyang mga mata at tanungin kung ano ang gustong bilhin ng customer. Ngunit sinadya ni Magang na makita ang kanyang mga mata. Galit na sinabi ni Harem na tumigil ito sa pagtingin, kung hindi ay tutusukan niya ito sa mata gamit ang tinidor. Lumingon si Harem at biglang nakita ang isang madilim na anino sa likod ng isang lalaki. Bagaman natakot siya, hindi niya napigilan ang sarili na tumingin dahil ang lalaking yun ay ang dati niyang kasintahan. Handa na ang milk tea ng lalaki, ngunit hinila ni Harem pabalik ang kamay nito. Sinabi niyang maghintay muna ito ng 3 minuto bago umalis. Nainis ang lalaki sa tila walang katuturang sinasabi ni Harem, ngunit nagmakaawa pa rin si Harem na maghintay pa ng 1 minuto bago umalis. Tumingin ang lalaki sa bago niyang kasintahan na nakaupo pa rin sa loob ng kotse. Sinermonan niya si Harem, iniisip na sinusubukan itong akitin siyang muli. Ngunit hindi nagpaliwanag si Harem. Nawala ng pasensya ang lalaki at nagpa siya ng umalis. Ngunit pagkakalabas pa lamang niya sa pinto, bigla siyang nabangga ng isang kotse na mabilis ang takbo at tumilapon siya ng malayo. Nagmamadaling lumabas ang lahat upang tingnan ang nakakatakot na pangyayari. Ngunit napansin ni Magang na si Harem ay hindi man lang nagulat. Para bang alam na niya ang mangyayari. Noong panahong yun, naisip lamang ni Magang na kakaiba ang dalagang ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang dahilan. Ngayon, alam na niya kung bakit ganoon ang ikinilos ni Harem. Sa sandaling yun, may grupo ng mga taong nag-aaway sa loob ng himpilan ng pulisya. Isang babae ang aksidenteng bumangga kay Harem. Ngunit dahil hindi siya nakasuot ng salamin, nakita niya ang mga multo. Tahimik na pinagmamasdan ni Police Officer Magang ang bawat kilos ni Harem. Mahina niyang binigkas ang mga salitang, masasamang kaluluwa. Mamamatay na ang babaeng yun. Ang lalaking katabi ay nakarinig kay Harem na pabulong na nagsasalita. Paglabas ni Harem sa himpilan ng pulisya, lumingon siya at tinawag na walang silbi ang mga pulis. Biglang may tumunog na busina mula sa likod. Si Police Officer Magang pala yun. Nag-alok siyang ihatid si Harem pauwi.
Hindi inaasahan ni Mag-ang na agad pumayag si Harem na sumakay sa kotse. Naisip ni Mag-ang na biro lamang yun, ngunit tila nakahanda na si Harem at hinihintay na lamang siyang ihatid. Kaya tahimik na pinaandar ni Mag-ang ang kotse. Hindi niya alam na ang maikling biyahe na yun ay magbabago ng kanyang buhay. Habang dumaraan sila sa isang tulay, biglang ibinaba ni Harem ang kanyang salamin sa araw. Gaya ng inaasahan, may anino sa likod niya. Ang binatang nagngangalang Sudong ay nagbabalak na tumalon mula sa tulay upang tuluyan ang lisanin ng mundong ito. Muling isinuot ni Harem ang kanyang salamin at sinabi sa sarili na wala siyang pakialam dito. Hinimok ng mga tao ang binata na huwag gawin yun. Ngunit sinabi ni Mag-ang na huwag mag-alala. Sinabi niyang hindi tatalon si Sudong dahil ilang beses na itong pumunta roon bawat buwan, marahil ay nais lamang nitong mapansin. Hindi inaasahan, sinabi ni Harem na sa pagkakataong ito tunay nga siyang mamamatay. Nang marinig yun, naguluhan ng kaunti si Mag-ang. Tiningnan niya si Sudong at sinabing ayos lang yun. Kahapon, dumalaw sa himpilan ng pulis ang ina ni Harem at mariing sinaway si Harem dahil umalis siya ng walang paalam. Tinanong ng ina kung siya ba ay muling may sakit ngayon. Kaya inisip ni Mag-ang na baka umiiral muli ang karamdaman at nagsasalita lamang siya ng walang kabuluhan. Ngunit nang inhatid ni Mag-ang si Harem pauwi, lumingon ito at nakatitig sa kanya kaya naguluhan si Mag-ang. Sa katotohanan, tinitingnan lamang ni Harem ang numero ng telepono sa kotse. Hindi nagsalita si Harem at umiikot lamang papasok sa itaas ng bahay. Habang naglalakad pauwi si Mag-ang, nakatanggap siya ng text mula sa hindi kilalang tao. Binuksan niya ito at nakita na ang mensahe ay nagmumura at tumatawag sa kanya na isang hanggal na pulis. Tanging ang dalaga kanina lamang ang mangangahas na magmura sa kanya ng ganoon. Inisip ni Mag-ang na nagagalit lamang siya kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit bigla niyang nakita si Sudong na nagtataas ng kamay at nahulog na tila natamba pabalik. Bago pa nakareaktang sinuman, nahulog na ito sa ilog. Nang halos mabaliw na si Mag-ang, hindi niya inasahan na gagawin ni Sudong ang ganoong kabaliwan. Sapagkat kung mahuhulog si Sudong roon, tiyak na mamamatay siya. Labis na nagsisi si Mag-ang nang makita yon. Hindi naglaon, nakuha ang bangkay ni Sudong mula sa tubig. Ngunit sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito tunay siyang namatay. Umiiyak ng buong dalamhati ang ina dahil namatay ang anak bago pa man mag-asawa. Biglang naalala ni Mag-ang si Harem. Tunay nga siyang kakaiba, kailangan pa niyang magsuot ng salamin sa araw kahit naliligo. Ang kanyang ekspresyon ay tila aliw na aliw. Kahit na tinitingnan siya ng iba nang may kakaibang tingin, matagal na siyang nasanay doon. Ngunit gabing yun, dinalaw ni Mag-ang si Harem na lasing. Sinabi niya na patay na si Sudong. Sumagot si Harem na pinagbantaan niya na yun. Labis ang pagsisisi ni Mag-ang. Kung nakinig siya noon kay Harem, maaaring nailigtas pa sana si Sudong. Sinabi ni Harem na maaari na siyang umuwi. Ngunit hinarang ni Mag-ang ang pintuan ni Harem. Sinabi ni Mag-ang na siya ay parang isang anghel na ipinadala ng Diyos at inalis ang kanyang salamin. Nag-alok si Mag-ang na makipagtulungan kay Harem para iligtas ang mga taong malapit ng mamatay. Hindi inasahan, pumayag si Harem sa alok na yun. Kinabukasan, inalis ni Harem ang kanyang salamin na parang nagpasya na siya. Pinutol niya ang kanyang bangs na matagal nang natatakpan ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya alam na napaasa siya sa maling tao. Ito ang unang pagkakataon na lumabas si Harem nang hindi nakasuot ng salamin. Lumingon-lingon siya upang magmasid ngunit hindi siya nakakita ng anino kaya nagtiwala siyang magpatuloy. Ngunit ilang hakbang lamang ang nilakad niya nang makakita si Harem ng madilim na anino sa likod ng isang ina at anak. Ninais ni Harem malaman ang sanhi ng kamatayan ng anino, kaya hinawakan niya ito at nalaman na ang ina ay namatay dahil sa sakit. Pinanatili ni Harem ang kanyang emosyon dahil nauunawaan niya na likas na bagay ang buhay at kamatayan at wala siyang magagawa rito. Ngunit nang lumabas si Harem, naisalayan niya ang isang lalaki na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Inilabas ni Harem ang isang bungkus ng pera at sinimulang bilangin. Hindi alam ng lalaking nakaupo sa kanyang harapan kung ano ang kanyang balak gawin. Sinabi ni Harem na ang pera ay mapupunta sa lalaki kung mananatili siyang kasama niya buong umaga. Inisip ng lalaki na baliw siya kaya mariing pinatalsik siya. Pagkatapos ay itinapon niya ang pera sa mukha ni Harem at sinabi na hindi siya madaling dayin. Lihim na inisip ni Harem na hindi napahalagahan ang kanyang kabutihan kaya hindi na niya pinansin ang lalaking iyon. Nang makaraan lamang si Harem sa tabi ng lalaki, nakita niya ang madilim na anino sa likod nito. Nangangahulugan yun na malapit na itong mamatay. Upang malaman kung paano mamamatay ang lalaki, hinawakan ni Harem ang madilim na anino at nalaman niyang mamamatay ito sa isang aksidente at magiging napakasaklap ng kanyang kamatayan. Naalala ni Harem na kagabi, sinabi ni Mag-ang na gusto nitong makipagtulungan sa kanya upang iligtas ang mga taong malapit ng mamatay. Ngunit hindi niya alam na kasalukuyan ding sumasakit ang ulo ni Mag-ang sa mga problema. Ipinakita ni Mag-ang ang isang litrato sa kanyang kasintahan. Pagkakita nito, biglang kinabahan si Sun Young. Tinanong ni Mag-ang kung sinadya ba nitong lapitan siya mula pa noong una. Ngunit nanahimik lamang si Sun Young. Sinabi ni Mag-ang na kahit hindi ito magsalita, iimbestigahan pa rin niya.
Ngunit hindi niya alam na nalalapit na rin ang kanyang kamatayan. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho si Mag-ang, nakatanggap siya ng tawag mula kay Harem. Sinabi ni Harem na pumapayag na siya sa ideya ng pagliligtas ng mga taong nasa bingit ng kamatayan. May nakita raw siyang taong mamamatay at sinabi niyang pumunta agad si Mag-ang sa lugar. Ngunit bago pa man maibigay ni Harem ang address, pinutol na ni Mag-ang ang tawag. Sinabi niyang abala siya at hindi makakapunta, at ang sinasabing pagliligtas ng mga tao ay puro lasing na usapan lamang kagabi. Labis na nagalit si Harem sa narinig. Ngayon, wala siyang ibang mapagkakatiwalaan kundi ang sarili niya. Hindi niya akalaing ganoon kawalang pakialam si Mag-ang. Papalabas na sana siya nang maalala niya ang lalaking mamamatay. Kaya sinadya niyang udyukin ito. At gaya ng inaasahan, labis na nagalit ang lalaki at muntik nang saktan si Harem. Lumapit si Harem upang hayaan itong saktan siya. Naguluhan ang lalaki at tumakbo palayo dahil inakala niyang nabaliw si Harem. Subalit sinubukan pa rin ni Harem na pigilan siya, ngunit itinulak siya ng lalaki. Dahil dito, isinugol ni Harem ang sarili at sinadya niyang hampasin ang kanyang ulo sa paa ng mesa. Nabigla ang lalaki at hindi alam ang gagawin. Nang makita nito ang dugo sa noo ni Harem, hindi na siya mapakali at dali-daling tumakbo palayo dala ang kanyang mga gamit. Dumating si Mag-ang at Nad-apa dahil sa gulo, kaya silang dalawa ay parehong natamba. Bago pa man ito makatayo, muling inapakan ni Harem si Mag-ang. Mabilis niyang sinabi kay Mag-ang na huliin ang lalaki. Kaya ang lalaki ay maling naaresto. Sinabi ni Mag-ang, maaari ka na bang umalis ngayon? Ngunit sagot ni Harem, hindi pa tapos. Sa pamamagitan ng madilim na anino, nalaman ni Harem na kontrolado ng isang masamang tao ang lalaki. Pinagbantaan ng mamamatay tao na tatawagan ng lalaki ang kanyang pamilya, kung hindi ay papatayin niya ito. Nakikita ni Harem ang taong hinahanap ng mamamatay tao. Ngunit bago pa man nila matagpuan ang hinahanap, binaril ng mamamatay tao ang lalaki. Naalala ni Harem na ang mamamatay tao ay may suot na relo at nakasuot ng uniforme ng sundalo. Ibig sabihin, kahit makatakas ang lalaki, may ibang taong mapipilitang pumalit sa kanya. Bagaman abala rin si Mag-ang, mas mahalaga ang kasong ito. Sinundan nila ni Harem ang alaala ng pangyayari hanggang sa makarating sila sa lugar at hindi sinasadyang nakita ang taong hinahanap ng mamamatay tao. Pinuntahan nila ito upang makausap. Sinabi ng babae na ang mamamatay tao ay ang kanyang kasintahan, at kinumpirma rin ni Mag-ang na may isang sundalong tumakas mula sa serbisyo kaninang umaga. Upang mabago ang kapalaran, sinabi nila sa babae na siya na mismo ang makipagkita sa kanyang kasintahan. Ngunit hindi alam ni Mag-ang na mula sa sandaling yun, mababago na rin ang kanyang kapalaran. Sa isang restaurant may lalaking nakasuot ng kakaibang kasuotan na pumasok at umupo sa harap ng babae. Alam ni Mag-ang na dumating na ang target, kaya uminom siya ng kaunting tsaa at nagbigay ng senadoryas upang simulan ang operasyon. Habang pilit pinipigilan ng lalaki ang kanyang kasintahan na makipaghiwalay, lumapit si Mag-ang at nagkunwaring nagtatanong kung anong oras na. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay upang tingnan ang relo nang biglang hilahin ni Mag-ang ang kamay nito. Ang tunay na pakay ni Mag-ang ay upang makilala ni Harem ang target. Medyo kinakabahan si Mag-ang dahil wala pa siyang isang buwan sa serbisyo, kaya ilang beses pa siyang nagprakti bago niya mabilis na napusasan ang lalaki. Nagulat ang lalaki dahil walang nakakaalam na tumatakas siya mula sa kampo militar. Noon lamang niya nalaman na isinumbong pala siya ng kanyang kasintahan sa pulisya. At syempre, siya ay naaresto dahil sa pagtakbo mula sa tungkulin. Sa pagkakataong yun, unang beses na naranasan ni Harem ang kasiyahan ng paggamit ng kanyang kakayahan upang mailigtas ang iba. Ang lalaking dapat ay mamamatay ng malagim ay ngayon nakakulong na sa himpilan ng pulisya. Biglang tumunog ang telepono kaya't nagmakaawa ang lalaki na sagutin ito ng mga pulis. Ang pangyayaring ito ang siyang nagbago sa kapalaran ni Mag-ang. Hindi naglaon, pumunta si Harem sa himpilan ng pulis upang hanapin si Mag-ang ngunit hindi niya ito makita. Maghihintay na sana siya nang mapansin niya ang isang litrato kung saan ang kwintas na suot ni Mag-ang ay siya mismong ibinigay ni Harem sa kanyang kapitbahay noong bata pa siya. Noong una pa lamang niyang makita si Mag-ang, pakiramdam niya ay pamilyar na ito. Hindi niya inasahan na ang kapitbahay niya noong bata pa siya ay ngayon ay isa ng mahusay na pulis. Palihim niyang sinisi ang sarili dahil ngayon lamang niya ito nakilala. Pagkaraan noon, pinalaya ang sundalong tumakas. Nakaramdam ng pagtataka si Harem. Sa kanyang alaala, ang Mama Meryl ay may suot na relo sa kanang kamay, ngunit ang lalaking ito ay nasa kaliwa. Agad siyang nagtungo upang tanungin ng pulis kung nasaan ang baril nito. Hindi inaasahan, wala pala itong baril. Nang marinig yun, mahina niyang nasabi, nagkamali ba ako? Sa sandaling yun, nagsimula na magingay ang mga tao dahil ang balita sa telebisyon ay nagulat tungkol sa isang sundalong tumakas at kasalukuyang may hawak na bihag. Ito mismo ang eksenang nakita ni Harem sa kanyang pangitain. Ngunit ang bihag ay si Mag-ang na ngayon. Sinabi ng lalaking dati niyang iniligtas na si Mag-ang daw ang pumunta upang sunduin ang kanyang ina. Lumabas na nakatanggap ito ng tawag mula sa bahay alagaan, na humihiling na sunduin ang kanyang inang may demensya. Ang bahay alagaan ay nasa ikalawang palapag ng isang mall.
Naalala ni Mag-ang ang sinabi ni Harem na mamamatay ang lalaking yun dahil sa isang hostage situation. Kaya siya mismo ang nagpa siyang pumunta kapalit nito. Ibig sabihin, ang kapalaran ng lalaki ay lumipat na ngayon kay Mag-ang. Umiling si Harem dahil alam na niya ang magiging wakas. At nangyari nga, ang Mama Meryl ay nakapatay ng 2 tao sa isang putok lamang. Napaupo si Harem sa sahig habang labis na nasasaktan. Sinisi niya ang sarili. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay si Mag-ang. Agad siyang umuwi at paulit-ulit na sinasabi sa sarili na siya ay may kasalanan. Mabilis niyang tinanggal ang pagkakatali ng kanyang mga sintas, desperadong nais lisanin ang mundong ito. Samantala, si Mag-ang ay nasa ospital pa rin. Ang kanyang kasintahan na si Son Young, na isang doktor, ay nakatanggap ng tawag at agad na nagtungo roon. Pagkakita niya sa kanyang kasintahan na nakahiga at walang malay, natakot siya at hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit kalaunan ay kumalma rin si Son Young. Mabilis niyang binigyan ng paunang lunas si Mag-ang, ngunit huli na ang lahat, tumigil na ang tibok ng puso nito. Nang makita niya ang linya sa electrocardiogram na tuluyang naging diretso, nanghina siya at bumagsak sa sahig, umiiyak. Alam ni Harem na wala ng pag-asang mabuhay si Mag-ang, kaya nagpasya rin siyang tapusin ang sarili niyang buhay. Inalis niya ang upuan sa ilalim niya at isinabat ang sarili, ang buong katawan niya ay nakabitin sa ere. Habang unti-unti siyang nasasakal, bigla niyang narinig ang balitang hindi pa pala patay si Mag-ang. Ngunit sa sandaling yon, si Harem naman ang gustong mawala sa mundo, nasa inuupahan niyang silid, mag-isa at puno ng pagkalito. Hindi na niya gustong mamatay, pero hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Ang tanong, paano mang buhay pa si Mag-ang? Hindi ba't mismong doktor ang nagkumpirma ng kanyang oras ng kamatayan? Dinala na rin ang kanyang katawan sa morgue, ngunit isang misteryosong doktor na nakasuot ng maskara ang biglang nagbago ng lahat. Pinuntahan ng doktor ang bangkay ni Mag-ang at inilabas ang isang scalpel, balak niyang tanggalin ang bala sa ulo nito. Subalit bago pa man niya masimulan, biglang bumangon si Mag-ang. Gulat na gulat ang doktor at dali-daling tumakbo palayo. Samantala, sa labas ng ospital, umiiyak pa rin ng husto ang ina ni Mag-ang, hindi matanggap na wala na ang anak niya. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan nito, halos mawalan na ng boses. Biglang lumabas ang doktor at sumigaw, buhay pa si Mag-ang. Sinabi niya na nakita raw niya ito mismo sa pasilyo. Agad tumakbo ang ina ni Mag-ang, ngunit hindi niya ito nakita kahit saan. Kaya't napilitan silang silipin ang CCTV footage, at doon nila nakita si Mag-ang na naglalakad, buhay at maayos. Napanganga ang lahat ng doktor sa nakita nila. Samantala, si Harem ay nakabitin pa rin sa ere. Patuloy na tumutunog ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya ito masagot. Ang tumatawag pala ay isang binatang nakatayo sa labas ng bahay niya. Tinawag niya ng tinawag si Harem, ngunit walang sumasagot mula sa loob. Akala niya walang tao, kaya aalis na sana siya, ngunit biglang tahol ng tahol ang aso sa loob ng bahay. Doon niya napagtanto na may kakaiba. Dali-dali siyang pumasok, at buti na lamang, naabutan niyang buhay pa si Harem bago tuluyang masakal. Ginising siya ng aso sa pamamagitan ng pagdila sa kanyang mukha. Nang magkamalay si Harem, napansin niyang may ibang tao sa bahay niya. Agad niyang hinawakan ng kwelyo ng lalaki at galit na tinanong kung magnanakaw ba ito. Mabilis namang nagpaliwanag ang lalaki na siya ang nagligtas sa kanya. Doon lamang natauhan si Harem. Pagkatapos ay ipinakilala ng lalaki ang sarili niya, si Manso. Sinabi ni Manso na nakilala niya si Harem noong araw na inaresto siya sa presinto. Nabanggit daw ni Harem noon na nakakakita siya ng mga multo, kaya kinuha ni Manso ang numero at address nito upang hanapin siya. Gusto niyang ipatingin kung may madilim na anino raw ba sa kanya o sa aso niya. Ngunit ang tanging tinanong lang ni Harem ay kung may kotse ba si Manso. Gusto lamang niyang malaman ang kalagayan ni Mag-ang. Habang nagmamaneho sila, bigla niyang nakita si Mag-ang sa gilid ng kalsada. Agad niyang sinabi kay Manso na huminto. Bubuksan na sana niya ang pinto upang bumaba, ngunit pinigilan siya ni Manso. Tinanong siya nito kung may nakikita ba siyang madilim na anino sa kanila. Sumagot si Harem, wala naman ngayon. Hindi niya alam na ang Mag-ang na nakita niya ay hindi na ang dating Mag-ang, hindi na rin ang kababata niyang nakilala. Pagkagising ni Mag-ang, hinawakan niya ang kamay ni Senyang at inilagay ito sa kanyang dibdib, saka nagtanong, bakit ganito, bakit patuloy na tumitibok ito? Akala ni Senyang ay dahil mahal pa rin siya ni Mag-ang. Pero ang totoo, iniisip lang ni Mag-ang kung ano ang nangyayari sa katawan niya, at pagkatapos ay itinaboy niya si Senyang. Hindi maintindihan ni Senyang kung bakit pagbangon ni Mag-ang ay para bang ibang tao na siya. At yun nga ang katotohanan, ang Mag-ang na nagising ay hindi na ang dating Mag-ang. Kinagabihan, muling nakita ni Harem si Mag-ang. Humingi siya ng tawad sa kanya, dahil sa pagiging pakialamera niya, nadamay ito sa panganib. Pero malamig na itinaboy ni Mag-ang si Harem. Nang makita ni Harem ang pulse ares na itinapon nito, nagpasya siyang hindi na siya susuko. Nang makita niyang wala ang doktor sa silid, dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Mag-ang at inilabas ang kanyang cellphone upang masdan ang mukha nito. Ngayon, sigurado na siya nga ang lalaking matagal na niyang hinahanap.
Naalala pa rin ni Harem ang panahong yun noong bata pa sila, umiiyak siya noon, at si Mag-ang ang nangakong poprotektahan siya habang buhay. Sinabi pa nito na siya lamang ang mamahalin niya. Noon, pinagdikit pa nila ang kanilang mga kamay at naglagay ng stamp bilang pangako. Ibinigay ni Harem kay Mag-ang ang isang Pulse Heiress, sa pag-asang kahit umalis ito papuntang ibang bansa, ay hindi siya makakalimutan. Ngunit lumipas ang 10 taon, at ngayon lang muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Mabuti na lang at hindi pa tapos ang tadhana nila. Maingat na isinuot ni Harem muli ang Pulse Heiress kay Mag-ang, pero bigla siyang hinawakan nito at pinigilan, sabay tanong, "Sino ka?" Patuloy na ipinakilala ni Harem ang sarili niya, paulit-ulit na sinasabing siya si Harem. Biglang sumakit ng matindi ang ulo ni Mag-ang, pero kahit ganoon, hindi tumigil si Harem sa pagpapaliwanag, ipinapaalala niya ang pangako nila noong bata pa sila. Sa halip na maalala, lalo lang siyang itinaboy ni Mag-ang. Nagalit si Harem at umalis na lang. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, gulat na gulat siya nang makitang magulo ang buong bahay, parang may hinahanap na bagay. Galit niyang tinanong ang kanyang amain kung ano ang ginagawa nito. Hanggang sa makita nitong muli ang hinahanap niya, isang bagay na agad sinunggaban ni Harem. Pero itinulak lang siya ng amain niya at sinabing, hiramin lang daw niya ito. Wala nang nagawa si Harem kundi gamitin ang kanyang huling alas. Tinanong niya ang amain kung alam ba nitong may kakaiba sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito nakinig, abala pa rin sa pera. Kaya sinabi ni Harem, kapag kinuha mo yung pera at nakalakad ka ng 10 hakbang mula rito, mamamatay ka. Pagkasabi niya yun, sinimulan niyang ipakita ang kakayahan niya. Makikita sa mukha ng amain na may kaba ito, pero nagpumilit pa rin, ayaw maniwala. Ang tanging laman ng isip niya ay pera. Napabuntong hininga si Harem, hindi makapaniwalang ganitong klaseng tao ang napangasawa ng kanyang ina. Mas pipiliin pa raw niyang walang amain kaysa magkaroon ng ganitong klase ng tao sa bahay. Kinabukasan, sinuot muli ni Harem ang kanyang salamin at nagsimulang mag-toothbrush. Habang ginagawa ito, lalong tumindi ang galit niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa niyang magtiis sa lahat ng ito, inaabuso siya ng kanyang amain, at si Mag-ang naman ay tila wala nang pakialam sa kanya. Samantala, si Mag-ang naman ay nasa ospital pa rin, tila may hinahanap. Doon niya natagpuan ang isang kristal na bola sa kanyang bulsa, isang bagay na mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa sariling buhay. Matapos yun, nagbihis siya at nagsuot ng sapatos. Nang masiguro niyang walang tao sa paligid, tumungo siya sa refrigerator at may ginagawang misteryoso roon. Ngunit sa mismong sandaling yon, biglang dumating si Harem. Nang makita ni Mag-ang na may paparating, dali-dali niyang isinara ang refrigerator at nagkunwaring walang ginagawa. Lalabas na sana siya upang humanap ng ibang pagkakataon, ngunit sinundan siya ni Harem saan man siya magpunta. Paglingon niya, nakita niyang paparating ang isang bus, kaya mabilis siyang sumakay at hindi pinansin si Harem. Medyo matagal bago siya tuluyang makasakay, at agad niyang inutusan ng driver na umalis na. Ngunit sabi ng driver, bayad muna. Habang nag-uusap sila, biglang sumakay si Harem sa bus at siya pa ang nagbayad ng pamasahe ni Mag-ang. Nang makita ito ni Mag-ang, nagplano na sana siyang tumakas, pero nagsara na ang pinto ng bus. Hindi inakala ni Harem na kahit magkasama na sila sa isang bus, hindi pa rin mapakali si Mag-ang. Sa oras na yun, isang matandang babae ang bagong sakay ng bus, at sa siksikan, napadikit siya kay Mag-ang. Naintindihan naman ni Mag-ang ang ibig sabihin ng matandang babae, pero sinabi niyang hindi naman siya mamamatay kung tatayo lang. Lumingon ang matanda at sinabing ang mga kabataan ngayon ay wala ng modo. Ngunit sinagot siya ni Mag-ang na ang mga tao ngayon ay masyadong bastos at walang disiplina. Dahil sa inis, hinagis ng matandang babae ang buong bag kay Mag-ang. Ngunit nailagay niya ito at aksidenteng tinamaan si Harem. Nang makita niyang bumagsak si Harem, agad niyang sinamantala ang pagkakataon upang tumakas at bumaba ng bus. Nagmadali siya dahil may mahalaga siyang kailangang gawin. Para mas mabilis makarating, ginamit ni Mag-ang ang kanyang kakayahang mag-teleport, dahil sigurado siyang darating doon ang taong hinahanap niya. Kaya umupo siya sa harap ng gate ng paaralan at naghintay. Ngunit ang mga babaeng dumaraan ay umiwas ng tingin, samantalang ang mga lalaki naman ay tinitingnan siya ng may paghamak. Sa una, akala ni Mag-ang ay dahil lamang ito sa kanyang simpleng pananamit. Ngunit dumaan ang isang kotse na may advertisement ng modelo. Bigla niyang naisip na kailangan niyang mag-ayos para magmukhang presentable. Nang isuot niya ang mga damit sa tindahan, pinuri ng mga staff ang kanyang pangangatawan, kaya natuwa siya at tinanong ang presyo ng mga ito. Tiningnan ng staff ang computer at sinabing 2,370,000 won ang halaga. Walang pag-alinlangan, naglabas ng pera si Mag-ang at sinabing huwag nang magbigay ng sukli. Pero biglang nag-iba ang ekspresyon ng cashier matapos tanggapin ang pera, dahil hindi alam ni Mag-ang na ang ginamit niya ay perang para sa mga patay o tinatawag na Joss paper, na hindi maaaring gamitin sa mundo ng tao. Lalong nagulo ang lahat nang humarap siya at magtanong pa kung bakit siya tinitingnan ng ganoon. Dahil sa sitwasyong yon, biglang hinila ni Mag-ang ang kurtina at nagtago. Inakala ng mga staff na tumakas siya mula sa mental na pasilidad.
Naghintay sila ng matagal, ngunit hindi na ito lumabas. Kaya napilitan silang pumasok upang tingnan. Laking gulat nila nang makitang wala na si Mag-ang. Sa katunayan, lumabas siya mula sa banyo ng mga babae, kalmado pa rin at pinagmamasdan ang kanyang suot na damit. Napasigaw ang dalawang babae sa takot, kaya natarante siya. Doon nalaman ang katotohanan, nung barilin si Mag-ang, ang katawan niya ay sinapian ng isang Diyos ng kamatayan na nagngangalang Black. Isa si Black sa mga sugo ng impyerno na may purong dugo. Ang kanyang tungkulin ay hanapin ang mga taong malapit ng mamatay gamit ang kristal na bola at dalhin ang kanilang mga kaluluwa sa impyerno. May kakayahan si Black na maglakbay sa pamamagitan ng mga pintuan, at syempre, hindi siya nakikita ng mga tao. Ngunit isang araw, dumating ang kanyang kasamahan upang hanapin siya. Dahil nakuha ni Black ang mission ball ni Sudong, ibig sabihin ay umalis na ito sa mundong ito. Ang bola na may bilang 444 ay kay Sudong nga. Ibig sabihin, nakatakas si Sudong, at ang tanging paraan para makatakas papunta sa mundo ng tao ay ang pumasok sa katawan ng isang patay. Sa sistemang yun, bawat pares ng mga tagakuha ng kaluluwa ay may pananagutan sa isa't isa. Kapag nagkamali ang isa, madadami din ang kasama. Kapag nadiskubre sila ng supervisor, pareho silang gagawing aso na magbabantay sa mga tarangkahan ng impyerno. Dahil dito, natakot si Black at nagmadaling hanapin si Sudong. Sa pagkakataong yun, nakatagpo niya ang katawan ni Mag-ang na bagong baril. Dahil kapag may namamatay, kailangang kumilos ang Diyos ng kamatayan. Kinuha ni Black ang kristal na bola at nakita roon ang imahe ni Mag-ang, senyales na oras na para dalhin siya sa impyerno. Ngunit dahil alam niyang isa itong pulis, bigla siyang nakaisip ng matapang na ideya. Kung gusto niyang mahuli muli si Sudong, kailangan niyang gumamit ng katawan ng tao. Kaya sa mismong sandaling huminto sa paghinga si Mag-ang, sinamantala ni Black ang pagkakataon at pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang maging tao, agad siyang nagpunta upang makipagkita sa dalawa niyang kasamahan. Pero dahil sa kanyang tuwirang pananalita, nainis ang mga ito sa kanya. Tinangka nila siyang hawakan, pero hindi nila ito magawa. Sa parehong oras, si Haram naman ay biglang nakaramdam ng matinding sakit ng tiyan at kinailangang tumawag ng sasakyan upang pumunta sa ospital. Bigla niyang napansin ang dalawang maitim na anino sa tabi ni Mag-ang. Nag-alala siya na baka nasa panganib si Mag-ang kaya agad niyang inutusan ng driver na ihinto ang sasakyan. Biglang may bisikletang mabilis na sumulpot at tinulak sina Black at Mag-ang mula sa railing, dahilan upang gamulong ang kristal na bola ni Black kaya dali-dali niya itong pinulot. Nakita ni Haram si Mag-ang na tumatakbo sa gitna ng kalsada kaya pinayuhan niya itong mag-ingat. Sa loob ng bola, muling lumitaw ang imahe ni Haram. Noon napagtanto ni Black na matagal na pala silang nagkita. Noong panahong yun, nasa isang misyon siya. Ang pangunahing target ay ang lalaking nasa kotse dahil oras na nitong mamatay. Ngunit walang kamalay-malay ang lalaki kaya masigla pa siyang bumibili ng kape para sa kanyang kasintahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Haram pala ang nagtitinda ng kape. Tinakpan niya ang kanyang mukha hindi dahil natakot siya sa dating kasintahan kundi dahil nakita niya ang madilim na anino sa likod nito. Napansin ni Black si Haram at naramdaman niyang may kakaiba sa mga mata nito. Tama nga, sinabihan ni Haram ang kanyang dating kasintahan na maghintay muna sandali. Para maging maayos ang misyon, plano ni Black na kunin ang kaluluwa ng lalaki. Ngunit hindi niya inaasahan na hahawakan siya ni Haram at sasabihing maghintay pa ng 3 minuto bago umalis. Nalito noon si Black ngunit mabuti na lang at hindi nakinig ang lalaki. Paglabas pa lang niya ng pinto ay nabangga na siya ng kotse at namatay. Si Haram naman ay alam na noon pa man na may mangyayaring masama. Akala ni Black ay tapos na ang misyon kaya hindi na niya pinansin, pero ngayon, lumitaw muli ang imahe ni Haram sa loob ng kristal. Ibig sabihin, ang susunod niyang misyon ay kunin ang kaluluwa ni Haram at dalhin ito sa impyerno. Ngunit sa pagkakataong ito, naisip ni Black na baka makatulong si Haram sa kanya. Kaya isinara ni Black ang bola. Pagkatapos noon, may kotse na biglang bumangga papunta sa kanya. Nang makita yon, dali-daling tumakbo si Haram para iligtas siya ngunit nawalan siya ng malay. Nang malaman ni Black na si Haram pala ang susunod niyang target, gumawa siya ng desisyon. Dinala niya si Haram pauwi dahil hindi pa niya natatagpuan si Sudong. Dahil dito, hindi pa niya maaaring kunin ang kaluluwa ni Haram. Habang tinitingnan niya ang lubid na nakasabit sa kwarto nito, napagtanto niyang hindi naging madali ang buhay ni Haram. Kaya nagpasya si Black na hanapin agad si Sudong upang matulungan si Haram na magkaroon ng mapayapang kamatayan. Isang araw, pumunta si Black sa paaralan upang hanapin si Sudong dahil naniniwala siyang hahanapin nito ang kanyang kapatid. Sa oras na yun, napansin ni Black ang isang estudyanteng kumikilos ng kakaiba. At ang estudyanteng yun ay matagal nang patay. Kaya bakit siya buhay ngayon? Dali-dali niyang hinila ang isang estudyante para magtanong. Sinabi ng dalaga na si Jungwoo ay pumanaw na dahil bumaba ang kanyang ranggo. Mabuti na lang at nagtago siya sa likod ng puno kaya nakaligtas si Jungwoo. Ngunit nagsimulang magduda si Black na baka si Sudong ay pumasok sa katawan ni Jungwoo. Samantala, nakahanap ng bagong trabaho si Haram bilang taga-benta ng insurance.
Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang makita kung ligtas ba ang isang tao. Ang susunod niyang kliyente ay anak ng isang negosyante. Kaya pumunta siya sa paaralan upang mag-imbestiga. Sa pagkakataong yon, naroon din si Black at pareho silang nagulat nang magkita. Tinanong siya ni Black kung bakit siya naroon. Muling tumingin si Harem sa loob ng silid-aralan at nakita niya ang madilim na anino sa loob ni Jungwoo. Narinig ni Black ang kanyang pagbulong kaya lumapit ito para tanungin kung ano ang sinasabi niya. Alam ni Black ang totoo ngunit nagtanong pa rin siya. Alam niyang kaya ni Harem makakita ng mga kaluluwa, kaya nagtaka siya kung bakit nagkukunwari pa ito. Hindi alam ni Harem na ang taong nasa harap niya ay hindi na ang magang nakilala niya noon kundi isang sugo mula sa impyerno. Doon lamang naalala ni Black ang pagkamatay ng dating kasintahan ni Harem. Ngayon ay naniwala na si Black na kaya ni Harem makakita ng mga kaluluwa. Nais niyang gamitin ang mga mata ni Harem upang hanapin ang kaluluwa ni Sudong. Kaya itinulak niya ng bahagya ang leeg ni Harem at tinanong kung aling estudyante ang nakita niyang may anino. Itinuro ni Harem ang lalaking estudyanteng nakaupo malapit sa bintana. Pagkatapos noon, itinapat ni Magang ang baril sa ulo ni Jungwoo. Nais niyang pilitin si Sudong na kusang lumabas sa katawan nito. Ngunit biglang napagtanto ni Black na hindi ito ang kaluluwang hinahanap niya. Nakiusap ang kaluluwa na pagbigyan siya ni Black, ngunit dahil hindi siya pinansin, muli siyang nagtangkang manakat. Si Black ay isang Diyos ng kamatayan, kaya bakit niya hahayaang takutin siya ng isang karaniwang kaluluwa? Nagpanggap siyang natatakot at sinabihang pumasok agad sa katawan ni Jungwoo. Nang mapasok na ng kaluluwa ang katawan ni Jungwoo at magtangkang umalis, hinawakan ni Black ang kwelyo nito. Dahil alam niyang kapag ang kaluluwa ay pumasok sa ibang katawan at muling namatay, mawawala ang lahat ng kanyang alaala. Sa ganoong paraan, hindi na siya makakaalala kung sino si Black. Kinagabihan, kinuha ni Harem ang kontrata ng kanyang VIP na kliyente sa insurance at ginamit ang kanyang espesyal na paningin upang protektahan ito. Walang anino, kaya ibig sabihin ay ligtas ang kliyente. Pagkatapos noon, pumunta siya sa tindahan upang bumili ng tubig. Habang magbabayad na siya, napalingon siya at hindi sinasadyang makita ang isang batang lalaki na kumakain. Napatingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang mga magulang ng bata kaya tinanong niya kung nasaan ang mga ito. Ngunit napansin niyang kakaiba ang kilos ng bata. Narinig ng may-ari ng tindahan ng ingay kaya lumapit ito. Tinanong ni Harem kung sakop ba ng lugar ng may-ari ang bata, ngunit mabilis itong tumanggi. Napagtanto ni Harem na tila naligaw ang bata kaya tinanong niya kung saan ang bahay nito. Inakay naman siya ng bata palabas. Hindi alam ni Harem kung ano ang gagawin sa bata. Sa mata ng iba, baka isipin nilang inaaway niya ito, kaya napilitan siyang dalhin ng bata sa himpilan ng pulis. Napansin niyang walang suot na medyas ang bata kaya maawi niyang ibinigay ang sariling medyas nito. Makalipas ang ilang sandali, nakontak na ng mga pulis ang ama ng bata. Sinabi nila kay Harem na paparating na ito, ngunit biglang nagsabi ang bata na gusto niyang magbanyo. Habang naglalakad, hindi niya napigil ang umihi sa kanyang pantalon. Dahil dito, tinanggal ni Harem ang pantalon ng bata at hinugasan ito. Pagbalik niya, hindi sinasadyang nadampi ng kamay niya ang madilim na anino ng bata. Bigla siyang nakakita ng ilusyon. Kitang-kita niyang nakakulong ang bata sa isang bagahe at pagkatapos ay inilibing ito ng buhay. Ilang sandali lang, dumating ang ama ng bata. Nang yayakapin na sana ng ama ang anak, biglang itinulak ito ni Harem, dahilan upang maguluhan ang lalaki. Galit na sinisi ni Harem ang mag-asawa dahil hindi marunong mag-alaga ng anak. Yumuko ang mag-asawa at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sinabi ng mga pulis na madalas daw tumakas ang bata upang maglaro. Dahil dito, nagbago ang pananaw ni Harem sa mga magulang. Niyakap ng ama ang anak at umalis ang buong pamilya. Habang tatayo na si Harem, napansin niya ang isang pitakang puno ng pera sa sahig at agad niya itong pinulot. Napagtanto niyang pag-aari pala yun ng ama ng bata. Dali-dali siyang tumakbo palabas upang tawagin sila at ibalik ang pataka. Matapos iyon, mahinahon niyang pinalalahanan ng mag-asawa na huwag na muling pabayaan ang bata at bantayan itong mabuti upang manatili sa bahay. Nagulat ang mag-asawa sa kanyang sinabi ngunit tahimik lamang silang tumango bilang tugon. Pagkaalis ng pamilya, nanatiling nakatayo si Harem habang nakatitig sa madilim na anino ng bata, hindi pa rin mapakali. Kinabukasan, maagang nagising si Harem at nagpunta sa harap ng bahay ng bata, balak niyang pigilan ang tunay na salarin. Nakita niyang umalis ang ama ng bata papunta sa trabaho, at doon niya napansin ang isang kakaibang lalaking nakasunod dito. Lumabas na ang lalaking yun ay teacher ng bata. Dahil ilang araw nang hindi pumapasok ang bata sa klase, napagpasyahan ng teacher na dalawin ito. Nang malaman ni Harem na siya ang teacher ng bata, agad niya itong tinanong kung may nakita ba itong taong may benda sa kamay. Bago pa man siya matapos magsalita, may lalaking nakasakay sa bisikleta na nadulas sa balat ng saging. Nasugatan ng teacher habang inililigtas si Harem, at ang sugat niya ay sakto ring nasa kamay. Pagdating sa ospital, nang makita ni Harem ang pamilyar na benda sa kamay ng teacher nagsimulang magduda siya at sinundan ito upang mag-imbestiga. Inakala niyang siya ang salarin, ngunit nang suriin niya ang benda, wala itong anumang marka. Labis na naguluhan si Harem.
Samantala, natunto ni Black si Harem sa pamamagitan ng GPS. Nais niyang gamitin ang kanyang mga matang nakakakita ng mga kaluluwa upang tulungan si Harem sa paghahanap ng katotohanan. Sa sandaling yun, nakita niya ang batang lalaki na lumalabas ng pinto, kasunod ang dalawang tagakuha ng kaluluwa. Biglang naisip ni Black na kung susundan niya ang mga tagakuha ng kaluluwa, maaari niyang pigilan si Harem na tuluyang mabaliw. Sinundan ni Harem ang teacher papunta sa paaralan at nakita niyang napakabait nito sa mga estudyante, kaya inakala niyang masyado siyang naging mapaghinala. Paalis na sana siya nang biglang tumigil dahil tinawag ng isang estudyante ang teacher upang patatakan ng isang dokumento. Nang marinig ni Harem ang tunog ng tatak, muling kinabahan siya, ngunit ang sumunod na pangyayari ay mas nakakagulat pa. Aksidenteng nabitawan ng teacher ang tatak, at isang pilyong estudyante ang pumulot nito at itinapat sa benda ng teacher. Doon nakumpirma ni Harem na siya nga ang mamamatay tao na papatay sa bata. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at kinuha na ng video ang mukha ng teacher. Samantala, sinundan ni Black ang bata hanggang sa isang residential area. Hindi pumasok ang bata sa bahay, bagkus ay umakyat ito sa tubo. Sa kabilang banda, nakita ng teacher sa kamera na pumasok ng palihim ang bata sa kanyang bahay. Natakot siyang mabunyag ang kanyang lihim kaya dali-dali siyang tumakbo pauwi. Nakita ni Harem ang teacher na nagmamadaling umalis kaya agad niya itong sinundan at tinawagan si Manso, ang kanyang boss, upang alamin ang pagkakakilanlan ng teacher. Lumabas sa talaan na ang teacher ay minsang naaresto sa Paris dahil sa pangmamolestiya ng mga bata at sa paggawa ng mga malaswang video. Nagulat si Harem sa narinig at agad niyang sinundan ang lalaki. Ngunit pagdating niya sa kanto, muntik na siyang mabangga ng kotse dahil hindi siya nakatingin sa daan. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa driver, ngunit nang humarap siyang muli, bigla nang nawala ang teacher. Umakyat siya sa bubong upang mas maaninag ang paligid. Sa wakas, nakita niya itong hinihila palabas ang isang bagahe mula sa gusali. Agad niyang tinawagan ang ama ng bata at nalaman niyang wala sa bahay ang kanyang anak at kasalukuyan niya itong hinahanap. Ipinilit ni Harem na nasa loob ng bagahe ng teacher ang bata. Nang isakay ng teacher ang bagahe sa kotse at magtangkang umalis, dali-daling hinarang ni Harem ang sasakyan. Hinawakan niya ang ulo ng teacher at pinilit itong buksan ang trunk. Itinulak siya ng lalaki at sinubukang tumakas, ngunit walang pag-aalinlangan si Harem na umakyat sa ibabaw ng hood ng kotse upang mapigilan ito. Tumanggi ang teacher na sumuko at patuloy na pinindot ang silinyador at preno hanggang sa mapatalbog si Harem at tumilapon sa kalsada. Habang naguguluhan ng teacher kung ano ang gagawin, tumakbo si Harem at sinubukang harangin muli ito. Nasabit ang braso niya sa salamin ng kotse at dahil dito, nakaladkad ang buong katawan niya habang umaandar ang sasakyan. Sumigaw siya at pinakiusapan ng teacher na itigil ang kotse, ngunit hindi ito nakinig. Dahil nadiskubre ni Harem ang kanyang lihim, tuluyan niya itong kinaladkad sa kalsada. Sa sandaling yun, biglang lumitaw si Black at humakbang sa harapan ng kotse, iniangat ang dalawang kamay upang harangan ito, dahilan upang umangat ang buong sasakyan. Ang teacher na nakaupo sa loob ng kotse ay hindi napigil ang kabahan. Lalo siyang natakot sa mga kilos ni Black na puno ng galit. Lumapit si Black sa harapan niya na may matindi at mabagsik na tingin. Bago pa man makalabas ang teacher, hinila siya ni Black palabas ng sasakyan. Iwinasiwas ni Black ang kanyang mga braso at ilang ulit niyang sinuntok ang teacher sa mukha, pagkatapos ay ibinangga ang ulo nito sa gilid ng kotse. Sunod-sunod ang mga suntok hanggang sa napilitan na ang teacher na magmakaawa. Itinulak siya ni Black, at habang nagpupumiglas pa ito, sinipa niya ito muli hanggang sa mawalan ng malay. Dali-daling lumapit si Harem sa likod at binuksan ang trunk ng kotse. Nang buksan niya ang bagahe, hindi niya inaasahang makakakita siya ng isang batang babae sa loob. Pareho silang naguluhan. Lumabas na ang batang lalaki ay palihim na pumasok sa bahay ng teacher upang iligtas ang batang babae. Ngunit nang yayain niyang bumaba ito, natakot ang bata at nag-atubiling sumunod. Sakto namang dumating ang teacher at mabilis na hinila pabalik ang batang babae. Dahil sa takot, nahulog ang batang lalaki mula sa mataas na palapag. Ang nangyari ay agad nakatawag ng pansin sa mga taong nasa paligid. Nang makita ito ng teacher, balak niyang tuluyang patulugin ang batang babae, ngunit lumaban ito at kinagat siya. Dahil sa galit, itinulak niya ito ng malakas at hindi sinasadyang tumama ang ulo ng bata sa pinto. Nang makita niyang hindi na gumagalaw ang bata, inakala niyang napatay niya ito kaya inilagay niya ang katawan sa loob ng bagahe. Samantala, ang batang lalaki naman ay agad nadala ng ambulansya papunta sa ospital at nailigtas sa tamang oras. Nandoon si Black at nasaksihan ang lahat ng pangyayari. Kalaunan, dinala rin sa ospital ang batang babae. Sa kabutihang palad, hindi naman malubha ang kanyang kalagayan. Wala na siyang mga magulang at ang tanging kasama niya ay ang kanyang lola na may sakit sa utak at hindi na makakilos ng maayos upang alagaan siya. Nahuli ng mga pulis ang maniakis na teacher at agad itong sinampahan ng kaso. Inisip ni Black na tapos na ang lahat kaya hinawakan niya ang kamay ni Harem at sinabing hanapin na nila si Sudong. Ngunit sinabi ni Harem na masakit ang kanyang kamay. Akala ni Black ay nagkukunwari lamang siya,
Ngunit sinabi ni Harem na hindi naman siya kriminal kaya bakit hinahawakan siya ni Black na parang isa. May gusto sanang itanong si Black kaya tiniis niya ang pangungulit ni Harem. Ngunit nagpumilit si Harem na pumunta sa bahay ng batang lalaki. Tinanong siya ni Black kung bakit. Sagot ni Harem, gusto niyang tiyakin kung nawala na ang madilim na anino sa katawan ng bata. Sa isip ni Black, kung nahuli na ang salarin, tiyak na wala nga rin ang anino. Ngunit wala siyang magawa sa katigasan ng ulo ni Harem. Nang makita nilang wala ng madilim na anino sa likod ng bata, nakahinga ng maluwag si Harem. Ang hindi niya alam, ang batang yun ay hindi na ang batang iniligtas niya. Dahil ang tunay na batang kailangan niyang iligtas ay patay na. Noong nakaraang gabi, sa sobrang galit ng ama sa kanyang anak na tinawag niyang Hangal, malamig niyang pinaslang ang sariling anak. Pumunta si Harem upang makipagkita sa isang VIP na kliyente ng kumpanya ng insurance, ngunit wala siyang nakitang madilim na anino. Sa kasamaang palad, namatay ang taong yun sa isang aksidente sa kalsada. Ilang araw bago yun, pumunta pala si Direktor Han sa bahay ng biktima upang magsagawa ng investigasyon. Nang makita niya ang litrato ng biktima nung bata pa ito, biglang lumitaw sa likuran ni Direktor Han ang tagakuha ng kaluluwa. Lumabas na kilala pala ni Direktor Han ang biktima nung bata pa ito. Ang batang babae ay may sakit sa pag-iisip ngunit napilitan siyang magtrabaho bilang part-timer sa isang hotel upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Pagbalik ni Direktor Han, kinuha niya ang litrato upang ikumpara. Sa video, may isang taong may suot na relo na nakipagtransaksyon sa babae. Pagkatapos, natagpuan ni Direktor Han ang tala ng investigasyon ng ama ni Harem at nakita niyang ang babaeng yun ay nakasama sa listahan ng mga nakipagtransaksyon. Ngunit hindi inasahan ni Direktor Han na ang impormasyong yun ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Kinabukasan, nagtungo siya sa opisina ng tagapangulo ng kumpanya dahil naalala niya na 10 taon na ang nakalipas, suot ng tagapangulo ang kaparehong relo na nakita niya sa video. Itinaas ng tagapangulo ang manggas ng kanyang damit ngunit wala na roon ang relo. Malinaw pa sa alaala ni Direktor Han na ang relo sa video ay kapareho ng relo na suot ng tagapangulo noon. Kaya nagtaka siya kung bakit hindi niya ito makita ngayon. Dumating ang panganay na anak ng tagapangulo at nakilala si Direktor Han bilang matalik na kaibigan ng kanyang ama kaya masigla niya itong binati. Doon napansin ni Direktor Han na suot ng panganay na anak ang relo at agad niyang tinanong kung nasaan ang relo ng tagapangulo na may disenyong paru-paro. Sinabi ng anak ng tagapangulo na si Manho na ang relo ay kanya na ngayon. Nabigla si Direktor Han sapagkat siya pala ang taong nakipagtransaksyon sa babae. Upang hindi siya mapaghinalaan, nagkunwari si Direktor Han na walang nangyari. Paglabas niya, agad siyang tumawag sa pulisya at sinabing mayroon siyang mahalagang bagay na kailangang pag-usapan. Samantala, lumabas si Manho na tila malalim ang iniisip. Sa kanyang pag-uwi, labis na nakatuon ng pansin ni Direktor Han sa ebidensyang hawak niya. Nang itaas niya ang kanyang paningin, nakita niyang may truck na mabilis na paparating mula sa kabilang direksyon at diretsyong bumangga sa kanya. Isang misteryosong lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Sa panig na ito, pumanaw si Direktor Han. Kinuha ng misteryosong lalaki ang kanyang cellphone at nagulat na natapos na ang kanilang gawain. Lumabas na hindi ito isang karaniwang aksidente. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang isang kwaderno, isang litrato sa loob ng kotse ni Direktor Han, at isang patalastas ng hotel. Dumating si Manso at pinagalitan si Harem dahil sinabi nitong wala siyang nakitang madilim na anino sa likuran ni Direktor Han, ngunit nagkaroon ng aksidente. Hindi rin maipaliwanag ni Harem ang nangyari. Sinabi niyang kung hindi niya ito nasasamahan araw at gabi, mahirap itong masiguro. Ang tunay na salarin ay ang taong may suot na relo na may disenyong paru-paro at kasalukuyang nanonood ng video ng isang magandang babae. Pagkatapos, iniutos ng lalaking ito sa mga gwardya na hulihin ang babae. Ngunit sino nga ba ang babaeng nakipagtransaksyon sa misteryosong taong ito? Kinabukasan, hindi naghintay si Black kay Harem sa ibaba. Habang naglalakad si Harem, hindi inaasahang nadapa siya. Nang makita yon, hindi tinulungan ni Black si Harem na bumangon at iniiwasan pa niya ito habang nakahandusay. Sinabi pa niyang hindi matatag ang mga ugat nito at kalmado pa niyang inutusan si Harem na sumunod sa kanya. Nagtaka si Harem kung bakit hindi siya tinulungan ni Black. Nang makita ni Black na hindi pa rin tumatayo si Harem, iniabot niya ang kanyang kamay, ngunit gusto lamang niyang kapitan ni Harem ang kanyang damit. Nang makita niyang hindi ito kumapit, agad siyang tumalikod at umalis. Wala nang nagawa si Harem kundi tawagin siyang muli. Bilang isang Diyos ng kamatayan, nais lamang ni Black gamitin ang mga mata ni Harem upang hanapin ang kaluluwa ni Sudan. Tinanong ni Harem kung bakit gustong sundan ni Black ang babaeng yun. Sinabi ni Black na ang babaeng yun ay pinaghihinalaang sangkot sa serye ng mga pagpatay. Nabigla si Harem sa narinig dahil ang babaeng yun ay mukhang mabait. Ipinaliwanag ni Black na mas malupit ang mga mamamatay na ang hitsura ay tila ordinaryo lamang. Dahil dito, nagpasya si Harem na gamitin ang kanyang mga mata upang makatulong sa mga tao. Pagkatapos, may isang lalaking nakaitim na leather jacket na nakasakay sa motorsiklo sa harap ng babae. Sinabihan ni Black si Harem na tingnan mabuti kung may madilim na anino sa likuran ng lalaki.
Ngunit wala siyang nakita kaya inutusan siya ni Black na lumapit pa. Nang mas lumapit si Harem, doon niya nakita ang madilim na anino sa likuran ng lalaki. Gusto sana niyang tawagin ang lalaki ngunit nakalabas na ito sa paningin ni Black. Nagmadali silang dalawa na habulin ito, ngunit nadapa si Harem habang tumatakbo. Tinawag niya si Black, ngunit naharang ito ng mga siga kaya nakatakas ang lalaki. Lumabas na ang mga taong yun ay yaong binugbog noon ni Mugang. Gusto sana ni Black na ituloy ang habol sa lalaking may madilim na anino ngunit hindi siya pinadaan. Napilitan siyang makipaglaban sa kanila, at habang abala siya, tuluyan ang nakatakas ang lalaking hinahabol. Pagkatapos, pumasok si Black sa isang kainan at nakita niya roon ang nakababatang kapatid ni Sudan. May isang lalaking nakatitig ng matindi sa babae kaya inakala ni Black na si Sudan yun, kaya dali-dali niya itong sinunggaban. Dumating din si Harem at pinasuri ni Black kung may madilim na anino sa likuran ng lalaki, ngunit sinabi ni Harem na wala. Sinabihan siya ni Black na tingnang mabuti. Tiningnan ni Harem ang helmet ng lalaki at napagtanto niyang akala ni Black ay yun ang lalaking hinabol nila kanina. Noon lamang naunawaan ni Black ang kanyang pagkakamali kaya mabilis siyang umalis. Pagkatapos, nagpa siya silang kumain muna. Ang sumunod na pangyayari ay labis na ikinahiya ni Harem. Gusto niyang ipatikim kay Black ang mainit na sabaw ng restaurant at siya pa mismo ang nagsubo rito. Nang tumanggi si Black kainin ng masarap na karne, napilitan si Harem na siya na lang ang kumain. Habang pinagmamasdan ni Black ang masigla nitong pagkain, hinawakan niya ang baba ni Harem at pinunasan ng kanyang hinlalaki ang sauce sa labi nito. Ang mga babaeng estudyanteng nasa tabi nila ay humanga sa ginawa niya. Kukuha na sana si Black ng tissue upang panasan ang kamay niya ngunit bigla siyang nagbago ng isip. Gusto niyang tikman ang sauce upang malaman ang lasa nito. Nahiya si Harem sa ginawa ni Black ngunit hindi ito gaanong pinansin ng lalaki dahil abala na siya sa paglasap ng lasa. Bahagya niyang binuksan ang kanyang bibig at kinain ito. May isang babaeng estudyante na nagtanong sa kapatid ni Sudan kung bakit binigyan siya ng pera ng lalaking nakamotorsiklo. Dahil sa tanong na yon, napalingon si Black at agad na naakit ang kanyang atensyon. Habang tumayo si Harem upang maghugas ng kamay, ipinakita sa telebisyon ng lalaking kinamumuhian ng kapatid ni Sudan dahil ang kanyang kapatid na si Sudan ang manager ng bar na yon. Tumingin si Black sa telebisyon at naisip niyang tiyak na maghihiganti si Sudan sa lalaking yon, kaya pumasok siya sa katawan ng isang tao. Isang engranding Halloween party ang naganap. Ang mga taong naroon ay pawang mayayaman. Pumasok si Harem na may makapal na make-up dahil gusto niyang tiyakin kung ligtas ang kanyang mga super VIP na panauhin. Habang kumukuha ng litrato si Harem kasama ang iba, dumating si Black. Nagulat si Harem nang makita itong nakadamit ng napaka-elegante at gwapo. Alam ni Black na naroon din si Ganwoo, ang lalaking napanood nila sa telebisyon, at tiyak na darating si Sudan upang maghiganti. Habang sinusuri ni Black ang mga kainahinalang tao, bigla siyang nabangga ng isang lalaking nakamaskara. Hindi lang yun, kinuha rin ng lalaking ito ang cellphone ni Black nang hindi niya namamalayan. Kahit isa siyang Diyos ng kamatayan, hindi niya napansin ang nangyaring pagnanakaw. Tumanggap ng tawag si Sun Yang. Ang tumatawag ay ang lalaking nakamaskara gamit ang cellphone ni Black. Nagulat si Sun Yang nang marinig na hindi boses ng kanyang kasintahan ang nasa kabilang linya. Sinabi ng lalaking nakamaskara na kung gusto niyang iligtas ang kanyang kasintahan, dapat siyang pumunta agad doon. Dumating si Ganwoo, at hindi nagtagal, nagsimula ang opisyal na programa ng party. Nasa itaas si Black at pinagmamasdan ng lahat. Dumating si Sun Yang at lumapit kay Black, hindi nila alam na may taong palihim na sumusunod sa kanila. Sinabi ni Sun Yang kay Black na aalis siya papuntang Estados Unidos upang mag-aral, kaya naroon siya upang magpaalam. Pagkatapos niyang sabihin yun, sinubukan pa niyang halikan si Black. Nagselos si Harem, ngunit itinulak ni Black si Sun Yang palayo dahil hindi siya simugang. Siya ngayon ay isang Diyos ng kamatayan. Bigla na lang namatay ang kuryente at nagdilim ang buong lugar. Napatingin si Black at napansin niyang nawala si Sun Yang. Naiwan si Harem na labis ang sama ng loob. May isang taong dumaan at aksidenteng nabangga siya. Dahil sa kanyang espesyal na kakayahan, naramdaman ni Harem na ang taong yun ay mamamatay na. Ngunit dahil madilim, hindi niya makita kung sino ang bumangga sa kanya. Maya-maya, bumalik ang kuryente at muling nagliwanag ang party. Nais sanang hanapin ni Harem ang taong yun. Samantala, napansin ni Black na wala na si Sun Yang kaya naglakad siyang pumasok upang maghanap. Muli siyang nabangga ng lalaking nakamaskara at nakita niyang may sugat ito. Naramdaman ni Black na siya ang taong umatake sa kanya dati kaya agad niya itong hinabol. Tinangka niyang harangin ang truck, ngunit wala roon ang taong hinahanap niya. Sa sandaling yun, tumakas ang lalaking nakamaskara kaya muling hinabol ni Black. Habang hinahabol niya ito, nakita niyang ang target ng lalaking nakamaskara ay si Sun Yang. Habang dumaraan sila sa lagusan, pumasok si Black sa tubo at nakasampas sa sasakyan ng lalaking nakamaskara. Pinilit ng lalaki na itumba si Black sa pamamagitan ng pagliko ng madiin, ngunit mahigpit na kumapit si Black at kalmado lang na nakaupo. Malakas na sinuntok ni Black ang windshield ng sasakyan hanggang mabutas ito.
Sinunggaban niya ang manibela ngunit tinamaan ng lalaki ang kanyang kamay. Nang hindi na ito epektibo, kinagat ng lalaking nakamaskara si Black. Nakita ni Sun Yang ang lahat ng nangyayari. Tinanggal ni Black ang kanyang seatbelt, hinawakan ang ulo ng lalaki, at ibinangga ito sa manibela. Ngunit agad nakatakas ang lalaki. Mabilis siyang nagpreno kaya dahil sa puwersa, bumagsak si Black ngunit hindi nasaktan. Galit na galit siyang sumugod upang habulin ang lalaking nakamaskara, ngunit inambush siya ng mga kasamahan nito. Pinagtulungan siyang bugbugin hanggang sa damyugo ang kanyang bibig. Isang ordinaryong tao ang naglakas loob na saktan siya. Dahil dito, nakipaglaban si Black ng buong puwersa sa lalaking nakamaskara, at gaya ng inaasahan, hindi ito tumagal sa kanyang lakas. Hindi nagtagal matapos siyang matalo, inapakan ni Black ang mukha ng lalaking nakamaskara. Ngunit palihim itong kumuha ng kutsilyo at sinaksak ang binti ni Black, saka sinamantala ang pagkakataon upang saksakin siya sa tiyan. Pagkatapos, itinulak nito si Black patungo sa railing, at mula roon ay nahulog siya mula sa tulay. Patuloy na damaloy ang dugo mula sa katawan ni Mugang. Nahuli naman ni lalaking nakamaskara si Sun Yang. Pagkaraan, iminulat ni Black ang kanyang mga mata at napagtanto niyang hindi siya makalabas mula sa katawan ni Mugang. Pumunta siya sa palikuran at hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya maiwan ang katawang ito. Hinugot niya ang kutsilyo mula sa kanyang tiyan. Sa sandaling yon, pumasok si Haram. Ayaw ni Black na makita siya nitong nahihirapan, kaya itinulak niya ito palayo. Sinabi ni Haram na nakakita siya ng madilim na anino at gusto niyang tulungan si Black na hanapin ito. Sinabihan siya ni Black na hintayin muna siya sandali. Pagkatapos niyang maghugas ng sarili, lumabas siya at hinila si Haram palayo. Pag-uwi nila, hindi mapakali si Haram dahil naaalala pa rin niya ang eksenang nakita niya sa party kung saan may halikang naganap kay Mugang. Pagbalik nila, tinanong ni Black ang kanyang mga kasamahan kung bakit, kahit sinaksak siya sa tiyan at nahulog sa tubig, hindi pa rin siya makalabas sa katawan ni Mugang. Ang Diyos ng kamatayan na si Grim ay alam din ang tungkol dito. Siya ang tunay na kapitbahay ni Haram, at ang katawang ito ay sa nakababatang kapatid niya. Dahil hindi niya matagpuan ang katawan ng kanyang kapatid, nakalimutan na niya kung sino siya. Ngunit hindi sinabi ni Grim kay Black ang katotohanan at nagsabi lamang na hindi niya alam kung bakit nangyayari ito. Dinala ng lalaking nakamaskara si Sun Yang sa isang lumang bodega at marahas itong binugbog. Ang misteryosong lalaking may suot na relo na may disenyong paru-paro ang siyang nag-utos sa kanya na hanapin si Black. Ang lalaking may suot na relo ay gustong mabuhay at makakita ng mga tao. At kung siya man ay mamamatay, gusto niyang makakita ng mga bangkay. Kinabukasan, nag-ayos ng maayos si Black at lumabas upang hanapin si Haram. Ngunit bigla niyang napagtanto na hindi na siya makapag-teleport. Naalala niya ang sinabi ni Grim, isa itong epekto ng pagiging masyadong malapit sa mga tao. Unti-unti na siyang nagiging tao, at ang mga tao ay hindi makakapag-teleport. Sa kabilang panig, pinagmamasdan ng lalaking nakamaskara si Black na buhay pa, at labis itong nagulat. Dahil hindi makapag-teleport si Black, naglakad siya papunta sa bahay ni Haram at nakakita ng susi sa kanyang bulsa. Doon niya naunawaan na kailangan niyang hanapin ang kotse ni Mugang upang makapunta kay Haram. Pagkalipas ng ilang sandali, natagpuan ni Black ang isang sasakyan at mabilis siyang sumakay upang hanapin si Haram. Akala niya ay marunong siyang magmaneho, ngunit nang hawakan niya ang susi, matagal bago niya malaman kung paano ito buksan. Pagkatapos noon, hindi pa rin siya marunong magmaneho. Samantala, noong bata pa si Haram, isang araw ay may batang lalaki na aksidenteng tinanggal ang kanyang salaming pang-araw. Bigla niyang nakita ang tanawin ng pagkamatay ng batang yon. Natakot si Haram at hindi alam kung ano ang gagawin. Tiningnan ng bata ang kanyang relo at sinabi na malalit na siya, kaya agad itong umalis. Gusto sanang habulin ni Haram ang bata upang sabihin ang tungkol sa aninong nakita niya, ngunit napansin niyang halos lahat ng estudyante sa paligid ay may madilim na anino sa likuran. Ibig sabihin, lahat sila ay nakatakdang mamatay. Tinanong ng bata si Haram kung bakit siya hindi mapakali. Hinawakan lamang ni Haram ang kamay ng bata at sinabihan itong huwag pumunta sa sinihan kinabukasan. Tinanong ng bata kung ang tinutukoy ba niya ay ang lakad nilang panunood ng pelikula bukas. Noon lang napagtanto ni Haram na maaaring may mangyaring masama kinabukasan. Agad niyang pinigilan ng bata na umalis, ngunit pinayuhan ito ng isa pang kaklase na magmadali dahil mahuhuli na siya. Hindi pinakinggan ng bata ang babala ni Haram at tumuloy pa rin ito. Hindi mayaman ang mga magulang ng batang lalaki, kaya napilitan silang ibenta ang kanilang mga singsing sa kasal upang mabili ng tiket sa sinihan para sa anak nila. Ngunit dahil doon, hindi na nila muling nakita ang kanilang anak. Tulad ng inakala ni Haram, kinabukasan ay gumuho ang sinihan. Wala ni isa sa 300 estudyante ang nakaligtas. Nagpunta sa lugar ng trahedya ang mga magulang ng bata, at tinanong kung kasama ba sa listahan ng mga namatay ang pangalan ng kanilang anak. Ngunit sa kanilang pagkabigla, wala sa listahan ang pangalan ng bata. Nakahinga ng maluwag ang mga magulang at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, lumapit ang mga pulis dala ang isang kahon at tinanong sila kung maaari nilang kumpirmahin kung kamay ba yun ng kanilang anak.
Nang buksan ni Taechul, ang ama ng bata, ang kahon, hindi na nakayanan ng ina ang makita ang laman nito. Nasa loob nga ang kamay ng kanilang anak, at sa daliri nito ay ang singsing sa kasal na muling tinubos ng bata. Pagkaraan ng ilang araw, nagtungo ang mga magulang ng mga estudyante sa tanggapan ng pamahalaan upang hilingin na imbestigahan ang totoong dahilan sa pagkamatay ng 300 estudyante. Ngunit wala raw ng pinuno ng sinehan, at sinabing ang may-ari ng gusali ay namatay umano sa isang aksidente sa kalsada. Kaya napilitang itigil ang kaso. Makalipas ang ilang taon, aksidenteng nabangga ni Haram ang isang lalaki. Nakaramdam siya ng kakaiba at nakita niyang papatay nito ng lalaking may suot na relo na may disenyong paru-paro. Hindi niya alam na ang lalaking yun ay si Taechul, ang ama ng batang namatay noon. Pagkaraan, pumunta si Haram sa tanggapan ng pinuno ng kumpanya. Sa di sinasadyang pagkakataon, natulak siya ng boss at napadikit sa chairman. Bigla niyang naramdaman na mamamatay ito dahil nakita niya sa kanyang pangitain na aalisin ng lalaking may paru-parong relo ang tubo ng paghinga nito. Upang malaman kung sino ang lalaking yon, dinala niya si Black sa bahay ni Taechul. Nakakita si Haram ng litrato sa mesa at napagtantong ang lalaking nakita niya ay ang ama ng batang namatay noon. Pagkatapos ay nagtungo sila sa bahay ng matalik na kaibigan ni Taechul na si Min-sok, at tinanong kung nakita na ba niya si Taechul kamakailan. Sinabi ni Min-sok na 15 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang sinehan na pumatay sa 300 estudyante, at mula noon ay hindi na niya nakita si Taechul. Dahil doon, sinadyang ibagsak ni Black ang isang tasa sa paa ni Min-sok. Agad itong naghubad ng sapatos at nagpalit ng medyas. Sinabi ni Black na nagsinungaling si Min-sok dahil ang bakas ng sapatos niya ay katulad ng mga bakas na nakita sa kama ni Taechul. Biglang napansin ni Haram na kilala ni Min-sok ang ama ni Manso, kaya lalong tumindi ang hinala nila sa kanya. Nagdesisyon silang maghintay sa labas ng bahay. Nang sa wakas ay lumabas si Min-sok, sinundan nila ito at nakita nilang pumasok siya sa isang villa. Upang makumpirma kung siya nga ang mamamatay tao, kailangan nilang malaman kung may suot siyang relo na may disenyong paru-paro. Sinabihan ni Black si Haram na manatili sa kotse habang siya naman ay pumasok upang mag-imbestiga. Maingat niyang sinuri ang silid, at sa wakas ay natagpuan niya sa loob ng aparador ang relo na suot ng mamamatay tao. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung si Min-sok nga ang tunay na salarin. Habang nagmamasid, nakipaglaban si Black sa mga langaw sa bahay ni Min-sok at hindi sinasadyang nahulog ang isang ebidensya ng krimen. Dali-daling pumasok si Haram upang tingnan ito. Nalaman nila na yun ay dokumentong nagpapatunay na ninakaw ni Min-sok ang pondo ng tulong pinansyal para sa mga biktima. Pinaghinalaan ni Haram na yun mismo ang dokumentong matagal nang hinahanap ni Taechul, kaya nais siyang patahimikin ni Min-sok. Pagkatapos noon, inaresto nila si Min-sok at nagtungo sa ospital upang malaman kung si Taechul nga ba ang lalaking may suot ng paru-parong relo. Habang naroon, biglang napansin ni Black ang isang truck, at ito mismo ang sasakyang minamaneho ni Taechul. Pagkapasok ni Haram sa loob, nakita ni Black na palabas si Taechul, at sa likuran niya ay 2 sugo ng kamatayan na tahimik na sumusunod. Biglang naalala ni Black ang nangyari sa bahay ni Taechul. Pagkatapos siyang madiskubre ni Min-sok, agad siyang inatake nito, ngunit mas mabilis si Black at agad niya itong pinabagsak. Tinanong ni Black kung kanya ba ang relo, ngunit ang tanging sagot ni Min-sok ay ninakaw lang niya ito. Lumabas na palihim siyang pumasok sa bahay ni Taechul upang hanapin ang mamahaling relo. Para malaman ang totoong salarin, sinundan ni Black si Taechul. Samantala, nakita ni Haram ang madilim na anino sa tabi ng chairman at naramdaman niyang papatayin ito ng taong may suot ng paru-parong relo. Inabot niya ang anino upang hawakan, at doon niya napagtantong hindi si Min-sok ang mamamatay tao. Kung hindi si Min-sok, posibleng si Taechul ay pinatay ng tunay na salarin anumang oras. Mabilis na tumakbo si Haram upang tingnan ang mga kuha ng kamera at napansin niyang ang suot ni Taechul ay pareho sa kasuotan ng lalaking nabangga niya kahapon. Sinundan naman ni Black si Taechul hanggang sa isang lumang bodega. Doon, nakita ni Black si Taechul na may kinidnap na tao, at sa tabi nito ay 2 sugo ng kamatayan. Biglang naalala ni Black ang sinabi ni Haram kagabi, na nakakita siya ng madilim na anino nung nawalan ng ilaw. Lumalabas na ang taong nakita niya ay ang biktimang kinidnap at itinali sa upuan, walang kakayahang kumilos. Sa loob ng lugar na yun ay may mga pampasabog din. Napagtanto ni Black na ang taong nabangga ni Haram ay ang mismong biktima ng pagdukot. Sinundan pa rin ni Black si Taechul, ngunit natuklasan siya nito. Nang malaman ni Taechul na isang pulis si Black, inakala niyang isa ito sa mga kalaban niyang tumawag ng mga awtoridad. Bilang isang sugo ng kamatayan, hindi matanggap ni Black na tutukan siya ng kutsilyo ng isang tao. Agad niyang idiniin si Taechul sa pader at itinulak pababa. Noon lamang niya nakita ang relo na may disenyong paru-paro na nalaglag sa sahig. Samantala, nagtungo si Haram sa bahay ng asawa ni Taechul at muli niyang nakita ang madilim na anino. Palapit na sana siya upang hawakan ito, ngunit itinulak siya ng doktor para sa pagsusuri at hindi sinasadyang natamba ang frame ng larawan sa mesa. Naupo si Haram upang tingnan ito, at nakita niya ang litrato ng dating may-ari ng sinehan.
Sa kabilang banda, tinanong ni Black kung kanino talaga ang relo. Sinabi ni Tae-chul na yon ay pag-aari ng anak ng may-ari ng sinihan. Ngunit ang tanong, ang taong suot ba ng relong yun ang tunay na gumawa ng mga kasamaan? Noong panahong yun, inakala ng asawa ni Tae-chul na pinik lamang ng may-ari ng sinihan ang kanyang pagkamatay upang makaiwas sa parusa. Kaya nagtungo siya sa ibang bansa upang hanapin ito. Nagtrabaho siya bilang kasambahay ng ikalawang asawa ng may-ari ng sinihan dahil sigurado siyang lalabas ito balang araw. Matagal siyang naghintay hanggang sa dumating ang araw na yon. Kinuha niya ang kamera upang makapaglabas ng ebidensya. Pagkalipas ng 15 taon, dinukot ni Tae-chul ang anak ng may-ari ng sinihan upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak, ngunit nahuli siya ni Black. Ikinwento ni Tae-chul ang nangyari sa nakalipas na mga taon at ipinaliwanag na peke lamang ang mga pampasabog sa mesa. Ipinapalabas pala ni Tae-chul ang pagdukot upang mahikayat lumitaw ang dating may-ari ng sinihan. Sa huli, pumayag si Black sa plano ni Tae-chul. Nang makitang hindi na mapagmatsyag si Black, ginamit ni Tae-chul ang kuryenteng pamalo upang patulugin siya. Maya-maya, lumabas si Tae-chul sa telebisyon ng lungsod at ibinunyag sa publiko na buhay pa ang dating may-ari ng sinihan. Napanood din ni Haram ang eksenang yon. Agad nilang sinimulang hanapin ang lugar kung saan dinukot ni Tae-chul ang anak ng may-ari ng sinihan. Ikinwento ni Haram kay Manso ang tanawing nakita niya. Ayon kay Manso, walang mga sasakyan sa kalsadang malapit doon. Matapos mag-isip sandali, natukoy niya ang lokasyon ng bodega. Agad silang nagtungo roon. Matagal nang naghihintay si Tae-chul ngunit hindi dumating ang may-ari ng sinihan. Kaya pinindot niya ang pindutan ng pagsabog, at kasabay nito ay pinindot din ng misteryosong tao ang kanyang sariling detonation switch. Nang makita ni Manso na nasa panganib si Haram, agad niya itong pinotektahan ngunit tinamaan siya ng mga batong bumagsak sa kanyang ulo. Nagbasag ang mga salaming pinto at sumiklab ang napakalaking apoy. Pagmulat nila, agad na naalala ni Haram na nasa panganib ang anak ng may-ari ng sinihan. Naipit naman ang binti ni Manso sa mga gumuhong bato. Nagising din si Black at nakita niyang sumabog na ang buong lugar. Mabilis na tumakbo si Haram papunta sa anak ng may-ari ng sinihan at nakita niyang hindi na ito humihinga. Nang alisin niya ang hood nito, laking gulat niya nang makita na yun pala ay ang misis ni Tae-chul. Nagulat si Tae-chul at hindi makapaniwala. Sigurado siyang peke lamang ang mga pampasabog, kaya't nagtaka siya kung paano yun sumabog. Lumabas na ang misteryosong tao ang may pakana ng lahat, palihim niyang pinalitan ang mga peking pampasabog ng totoong bomba at siya rin ang nagpalit ng pwesto ng asawa ni Tae-chul at ng anak ng may-ari ng sinihan. Pinatay ng misteryosong tao ang misis ni Tae-chul at ipinakita ito sa kanya. Labis ang pagsisisi at pagdurusa ni Tae-chul nang makita ang bangkay ng kanyang asawa. Dumating pa lang ngayon ang mga pulis at tinutukan siya ng kanilang mga baril. Ayaw na ring mabuhay ni Tae-chul, at habang pipindutin niya ang detonator, pinaputukan siya ng maraming beses ng mga pulis. Bago siya tuluyang mamatay, ipinasok niya ang larawan ng anak ng may-ari ng sinihan sa kamay ni Black at namatay ng puno ng pighati. Tumayo si Black sa mataas na lugar at inanunsyo sa lahat na buhay pa ang dating may-ari ng sinihan. Kumalat sa buong bansa, lalo na sa buong Seoul, ang larawan ng lalaking yon. Napatunayan ng pamahalaan na pinik lamang niya ang kanyang pagkamatay. Dahil dito, inilabas ang kautusan upang siya ay hanapin saan mang panig ng bansa. Ang kaluluwa ni Tae-chul at ng kanyang asawa ay nakita ang lahat ng yon. Kaya't yumuko sila bilang pasasalamat kay Black bago sila sumama sa sugo ng kamatayan patungo sa impyerno. Sinubukan pang tumakas ng may-ari ng sinihan, ngunit pinatay siya ng isang misteryosong nilalang. Nakita ni Black ang dalawang sugo ng impyerno na sinusundan ng isang batang babae na si Young-hee. Habang paalis na si Haram, biglang niyakap siya ni Black. Medyo nagulat si Haram sa ginawa nito, ngunit si Black ay nagpasya na hindi niya dapat hayaang humadlang si Haram sa tungkulin ng isa pang sugo ng kamatayan. Pagkaalis ni Young-hee, pinakawalan na rin siya ni Black. Ngunit napansin ni Haram ang isang madilim na anino sa likod ng batang babae. Lumapit siya at hinawakan ang itim na usok. Doon niya nalaman na mamamatay na ang batang yun at dinamay lamang ng kung sino bago tuluyang lisanin ang mundong ito. Dumating din ang ina ng bata. Muling lumapit si Haram at hinawakan ang itim na usok. Doon niya natuklasan na binuhat ng ina ang kanyang anak at sabay silang tumalon mula sa gusali. Ang pangyayaring yun ay nagbigay ng matinding panghihinayang kay Black. Nakilala ni Young-hee si Haram bilang empleyado ni Mansu. Ibinunyag niya kay Haram na nailansing siya ni Mansu noong Halloween upang gahasain. Dahil dito, agad na nagtungo si Haram sa kanyang amo. Pagkakita pa lang sa kanya, sinampal agad ni Haram si Mansu. Galit niyang sinumbatan nito sa pangmamalastiya kay Young-hee. Ngunit sa sandaling yon, lumabas sa balita sa telebisyon ang isyong kinasasangkutan ni Mansu, dahilan upang ito'y mabigla at hindi maintindihan ang nangyayari. Hinila ni Haram si Mansu upang ipilit na umamin siya, ngunit itinanggi niya ito. Pagbalik ni Mansu sa kumpanya, nadatnan niyang marami ng mamamahayag na naghihintay sa kanya. Humarap siya sa mga kamera at mariing idineklara na sinisiraan lamang siya ni Young-hee. Pinanindigan din niyang paparusahan niya ang babae sa pagkakalat ng kasinungalingan.
Samantala, naglalakad si Yang Hee sa lansangan at tinawag siyang masamang babae ng kanyang mga kaklase, dahilan upang siya'y mapaiyak. Nakita ni Yang Hee na inaapi ang kanyang anak kaya agad niya itong nilapitan upang aliwin. Pagkatapos nito, hinila niya ang batang lalaki upang humingi ng tawad sa kanyang anak. Sa sandaling yon, dumating din ang ina ng batang lalaki. Lumapit ang babae at itinulak si Yang Hee sa lupa. Sinabi ng ina ng bata na si Yang Hee ay isang ina na walang alam gawin kundi mandaya lamang. Dahil dito, labis na nagalit si Yang Hee. Sinabi pa ng ina ng bata na may anak na si Yang Hee ngunit inaakusahan pa rin ng iba ng panggagahasa. Nang marinig ito, hindi na nakapagtimpi si Yang Hee. Habang paalis na ang ina ng bata, hinawakan ni Yang Hee ang buhok nito at nagsimula ang gulo sa pagitan nila. Tumakbo ang batang babae papunta kay Black at nakiusap na tulungan ng kanyang ina. Ibinigay pa niya kay Black ang kaysa isa niyang lollipop ngunit nanatiling malamig si Black at hindi tumulong. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang abogado kay Yang Hee. Inabot niya ang kasunduan para sa pag-areglo. Kailangan lang pirmahan ni Yang Hee upang matanggap ang 10 bilyong won. Tiningnan ni Yang Hee ang nilalaman ng kasunduan. Nakalagay doon na kailangan niyang aminin na siya ang nanukso kay Man-soo at na ang mga sugat sa kanyang katawan ay siya mismo ang gumawa. Ngunit hindi pumayag si Yang Hee na itago ang katotohanan. Nagpasya siyang lumapit sa publiko at sa mga mamamahayag upang hingin ng katarungan. Ngunit sinabi ng abogado na maaari siyang makulong. Pagkatapos ay tinakat siya gamit ang pangalan ng anak ni Yang Hee. Hindi nila inaasahan na narinig ng anak ang lahat ng ito. Kinabukasan, pumunta ang bata kay Man-soo at nakiusap na patawarin ang kanyang ina. Nilagdaan pa niya ang kasunduan ngunit hindi pa rin siya pinatawad. Hindi alam ni Man-soo na pumunta ang abogado kay Yang Hee upang makipag-areglo kaya tinawagan niya ito at pinagalitan. Pagkatapos ay hinanap niya ang kanyang mga kaibigang dumalo sa Halloween party noong araw na yon. Ngunit narinig din nila na pumasok si Man-soo sa silid ni Yang Hee noong gabing yon. Pagkatapos ay pumunta si Man-soo kay Gun-woo upang magtanong tungkol dito. Sinabi ni Gun-woo na nakita niyang tumalon si Yang Hee mula sa itaas papunta sa likod ng bahay. Ang buong katawan niya ay sugatan. Malabo niyang nakita na may isang tao sa itaas na natatakpan ng kumikislap na berdeng pintura. Ang taong yun ay si Man-soo. Dahil hindi na mapatunayan ni Yang Hee ang kanyang sarili, iniwan niya ang kanyang huling mensahe sa bubong at naghanda na sanang isama ang kanyang anak sa pagtalon. Sa sandaling yon, dumating sina Haram at Man-soo. Lumuhad si Man-soo sa harap ni Yang Hee at inamin na ginahasa niya ito. Nakiusap siyang huwag na itong tumalon at nangakong sisuko siya sa mga awtoridad. Biglang naglaho ang madilim na aninong nasa likuran ni Yang Hee. Tiningnan ni Yang Hee ang sugat sa leeg ni Man-soo. Sinabi niyang hindi siya ginahasa nito. Ang taong gumawa ng krimen noong gabing yun ay hindi si Man-soo. Noong araw na yun, nakapag-iwan si Yang Hee ng sugat sa leeg ng taong gumawa ng krimen sa kanang bahagi. Noon lamang napagtanto ni Man-soo na lasing siya noong araw na yun at hindi niya yun nagawa. Ibig sabihin, nagsinungaling si Gun-woo. Sa sandaling yon, nakita ni Haram na muling lumitaw ang madilim na anino sa likuran ni Yang Hee at Man-soo. Ibig sabihin, malapit nang mamatay ang dalawa. Kaya hinawakan ni Haram ang maitim na usok. Hinawakan ni Man-soo ang kamay ni Haram at hiniling na alagaan si Yang Hee. Siya na mismo ang hahanap ng katotohanan. Pagkatapos, dinala ni Haram si Yang Hee sa himpilan ng pulisya dahil yun lamang ang paraan upang maprotektahan siya. Hiningi ni Haram kay Black na bantayan si Man-soo dahil nakita niyang may madilim na anino sa likuran nito. Sinabi rin niya kay Black na si Man-soo ay binitay ng isang misteryosong tao at ang gitnang daliri ng taong yun ay naputol dahil kinagat ng aso. Sa sandaling yun, inatake ng hika ang bata. Nakiusap si Yang Hee na pauwiin siya upang makakuha ng gamot. Naalala ni Haram ang tanawin kung saan pumanaw si Yang Hee sa loob ng kanilang bahay. Dahil dito, nagpasya siyang umuwi upang kunin ang gamot para kay Yang Hee. Samantala, ginamit ng misteryosong lalaki ang lubid upang sakalin at bitiin si Man-soo. Hindi inaasahan na nasaksihan ito ng dalawang mensahero ng impyerno at ni Black. Makalipas ang ilang sandali, huminto na sa paghinga si Man-soo. Wala nang nagawa si Black kundi panuorin dahil isa rin siyang mensahero ng impyerno at hindi siya maaaring makialam sa buhay at kamatayan ng tao. Nang akalain ng misteryosong lalaki na nagtagumpay siya at aalis na, biglang lumitaw si Black at hamarang sa kanyang harapan. Doon nagsimula ang kanilang labanan. Tiningnan ni Black ng mabuti ang lalaki at napagtanto niyang hindi ito ang misteryosong lalaking nawala ng gitnang daliri. Napansin ni Black ang longganisa sa tabi niya at doon niya nalaman na nagkamali nang nakita si Haram. Sinamantala ng misteryosong lalaki ang pagkakataon upang sipin si Black ng malakas kaya ito ay natamba sa sahig. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakas. Sinubukan ni Black na habulin ang lalaki ngunit ginamit ni Man-soo ang kanyang paa upang harangan ang leeg ni Black. Nakiusap si Man-soo na iligtas siya. Noon lamang napagtanto ni Black na buhay pa si Man-soo. Ang dalawang mensahero ng impyerno ay nakaupo sa kama at tumatawa. Samantala, naghahanap ng gamot si Haram sa bahay ni Yang Hee nang biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki sa kanyang likuran. Nakaramdam si Haram ng kakaiba ngunit huli na ang lahat. Ginamit ng misteryosong lalaki ang lubid upang sakalin siya.
Sa loob lamang ng ilang sandali, nawala ng malay si Haram dahil hindi na niya kinaya. Hinila ng misteryosong lalaki ang kanyang mga paa at kinaladkad siya palayo. Pagkatapos ay inilagay siya nito sa bathtub. Kinuha ng misteryosong lalaki ang kutsilyo at nagbalak na palabasin na nagpakamatay si Haram. Sa kabutihang palad, nagising si Haram sa tamang oras. Hinawakan niya ang hose ng tubig at pinukpok sa ulo ng misteryosong lalaki, dahilan upang masugatan ito. Pagkatapos ay binuksan niya ang mainit na tubig at itinutok sa mukha ng misteryosong lalaki. Sa loob lamang ng ilang sandali, muling pinilit ng misteryosong lalaki si Haram pababa sa bathtub. Pagkaraan ng ilang minutong pakikipaglaban, nawala ng malay si Haram sa sobrang pagod. Sa sandaling yun, dumating si Young Hee sa bahay, kinuha ang hose ng tubig, at muling pinalo ang ulo ng misteryosong lalaki. Pagkatapos ay tinulungan niyang bumangon si Haram mula sa tubig. Pagkatapos umalis ni Haram sa himpilan ng pulisya, ayaw ni Black na masangkot pa siya sa mga mensahero ng impyerno. Kaya pinalaya niya sina Young Hee at ang kanyang anak. Sa sandaling yun, nagising si Haram. Ngunit itinulak ng misteryosong lalaki ang anak ni Young Hee at pagkatapos ay tumakas. Naramdaman ni Haram na nasa panganib pa rin sina Young Hee at ang kanyang anak, kaya dinala niya si Young Hee sa bahay ni Black. Sinabi ni Young Hee na ang lalaking gumahasa sa kanya ay may amoy ng damong mugwort. Naalala ni Haram ang araw ng Halloween dahil ang pamangkin ni Manso na si Sang-min ay may katulad na amoy. Kaya pumunta si Haram sa silid ng ospital ni Sang-min. Doon, nakita niya ang mga galaw sa leeg ni Sang-min na tila kagagawa ng mga kuko. Noon lamang niya napagtanto na si Sang-min ang tunay na salarin sa lahat ng nangyari. Naghanda si Haram upang arestuhin si Sang-min at pilitin itong umamin. Samantala, pag-uwi ni Black sa kanyang bahay, napansin niyang nawawala ang kanyang kaluluwang hiyas. Tinawagan niya si Haram upang magtanong tungkol dito, ngunit sinabi lang ni Haram na nahuli na niya ang pinaghihinalaan. Hindi niya inaasahan na makalipas lamang ang ilang sandali ay narinig ni Black ang sigaw ni Haram. Noon niya naintindihan na nasa panganib si Haram. Ginamit ni Black ang kanyang kakayahang mag-teleport upang makarating sa silid ni Sang-min sa ospital. Natagpuan niya ang cellphone ni Haram sa sahig, ngunit si Haram mismo ay nawawala na parang bula. Dinala ni Sang-min si Haram sa isang liblib na lugar at tumawag sa kanyang ama upang humingi ng tulong. Lumabas na ang lahat ng pagkakapanalo at pagbintang kay Manso ay pinlano ng ama ni Sang-min. Nalaman ni Black ang plaka ng sasakyan ni Sang-min sa pamamagitan ng mga kamera sa lansangan. Pagkatapos ay pumunta siya sa himpilan ng pulisya at hiniling sa kanyang mga kasamahan na suriin ang lahat ng video sa mga kalye. Sa huli, natunto nila ang lokasyon ng sasakyan ni Sang-min. Habang hinihintay pa ni Sang-min ang pagdating ng kanyang ama, nakita niya ang isang sasakyang papalapit at inakalang ito na ang kanyang ama. Ngunit nang silipin niya, si Black pala ang nasa loob. Dahil dito, agad siyang tumakbo at nagtangkang tumakas. Mabilis na hinabol ni Black si Sang-min at nagkaroon ng banggaan sa gilid ng kalsada. Mula rito, nagsimula ang matinding habulan ng mga sasakyan. Sinubukang habulin ni Black ang sasakyan ni Sang-min ngunit paulit-ulit siyang hinaharangan nito. Dahil dito, napilitan si Black na banggain ang likurang bahagi ng sasakyan ni Sang-min. Pagkatapos ng ilang banggaan, biglang bumukas ang trunk ng sasakyan sa unahan. Doon nakita ni Black si Haram na nakahiga sa loob. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Haram, tumigil si Black sa pagbangga. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan upang tumapat kay Sang-min at senadoryasan itong huminto, ngunit tumanggi si Sang-min na makinig. Dahil dito, pinaandar ni Black ang kanyang sasakyan at binangga mula sa gilid ang sasakyan ni Sang-min. Ilang sandali pa, may lumitaw na hadlang sa kanilang harapan. Agad na pramino si Black at nasagasaan ang gulong ni Sang-min ang isang malaking bato, dahilan upang tumilapon si Haram mula sa trunk. Nawala ng kontrol si Sang-min at lumipad ang kanyang sasakyan sa ere. Mabilis na tumakbo si Black papunta kay Haram at paulit-ulit siyang ginising. Samantala, pinunot ni Sang-min ang pala sa lupa. Sa sandaling yun, nagkamalay na si Haram at napabuntong hininga si Black sa labis na ginhawa matapos ang kanyang pag-aalala. Ngunit biglang lumapit si Sang-min na puno ng galit. Kinuha niya ang pala at pinukpok ito sa ulo ni Black. Pagkatapos ay pinulot niya ang bakal na pamalo sa lupa at nagtangkang saksakin si Black. Agad na itinakip ni Haram ang sarili upang protektahan si Black. Sa sandaling panganib, nahawakan ni Black ang bakal na pamalo. Narinig ni Sang-min ang tunog ng sirena ng pulisya at napagtanto niyang wala na siyang takas. Nawala ng malay si Black. Hindi nagtagal, dinala si Sang-min sa silid ng interogasyon. Sinabi niyang lasing siya noong gabing Halloween at hindi niya maalala na ginahasa niya si Young Hee. Ang pambubugbog kay Black ay itinuring lamang na pagtatanggol sa sarili. Ipinakita rin ng abogado ni Sang-min ang kanyang tala sa kalusugang pangkaisipan at pinatutuhanang hindi matatag ang kanyang pag-iisip. Bukod dito, menor de edad pa si Sang-min at iyon ang kanyang unang pagkakasala. May koneksyon ang kanyang ama sa pamahalaan at sa maraming makapangyarihang tao. Dahil dito, ikinulong lamang ng mga pulis si Sang-min para sa isang taong pagmamanman sa Korea. Sa panahong yun, mahigpit na ipinagbawal sa kanya ang pag-alis ng bansa.
Kinagabihan, umuwi si Manso upang hanapin ang kanyang alagang aso. Sa sandaling yun, lumitaw ang dalawang gwardya sa kanyang harapan, inaresto siya, at dinala kay Manho, ang kanyang nakatatandang kapatid. Dinala rin ni Manho sa lugar na yun ang alagang aso ni Manso at binalak na patayin ito sa mismong harapan niya. Lumuhad si Manso sa harap ni Manho at nakiusap na huwag saktan ang kanyang aso, at kung maaari ay siya na lamang ang bugbugin. Ginawa ni Manho ang nais nito at walang awang binugbog si Manso. Sa sandaling yun, kinagat ni Manso ang aso si Manho upang ipagtanggol ang kanyang amo. Makalipas ang ilang sandali, nakaiwas si Manho sa aso at ginamit ang pamalong panggolf upang patayin ang alagang aso ni Manso. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, tanging ang asong yun na lamang ang nagsilbing sandigan ni Manso. Pagkatapos nito, inilabas ni Manho ang isang dokumento ng pagtalikod sa mana ng LK Group. Hinawakan ni Manho ang kamay ni Manso at pinilit itong itatak ang kanyang fingerprint sa dokumento. Samantala, abala si Sang-min sa panunood ng isang malaswang video. Kinabukasan, paggising niya, nakita niyang nasa paliparan na siya na may hawak na pasaporte. Ang mga taong Koreano sa paligid ay nagsipaglabas ng kanilang mga cellphone upang kunan siya ng litrato. Agad na hinanap ni Sang-min ang kanyang telepono at sa paghahalukay sa kanyang bagahe ay aksidenteng nahulog ang isang pakete ng puting pulbos. Agad itong nakilala ng mga tao bilang droga. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Sang-min ang bigat ng sitwasyon. Iniulat ng balita na may malaking halaga ng droga sa kanyang bagahe. Kaagad siyang inaresto ng mga pulis. Lumabas na ang lahat ng nangyari noong gabing yun ay nakita ni Black. Palihim siyang pumasok sa silid ni Sang-min. Ang bansang ito ay napakapaluwag sa mga menor de edad at pati na rin sa mga mayayamang negosyante. Ngunit habang mahimbing na natutulog si Sang-min, natagpuan ni Black ang pasaporte at mga droga sa silid at dinala ang mga yun sa paliparan. Pagkatapos ay nagsuot siya ng maskara at umalis ng napakapanatag. Samantala, ang lugar kung saan gumuho ang sinehan ay muli nang naitayong mataas na gusali. Sa panahon ng konstruksyon, natuklasan nila ang isang bangkay. Sa parehong oras, napalibutan ng itim na usok si Black at ang kanyang kasamang mensahero ng impyerno. Hindi niya maunawaan kung bakit ito nangyari sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagbago ang kanyang anyo. Ipinaliwanag ni Grimm na kapag natagpuan ang katawan, ang mensahero ay muling magbabalik sa orihinal nitong anyo. Ang bangkay ay pagmamay-ari ng isang estudyanteng nagngangalang Suyang na namatay sa pagguho ng sinehan ilang taon na ang nakalipas. Nang marinig ito ng mga magulang ni Suyang, sila ay napahagulgol sa labis na dalamhati. Pagkatapos nito, nagtipon ng mga tao upang magprotesta sa harap ng gate ng LK Group. Tutol sila sa pagpapatayo ng proyekto ng LK Group sa dating lugar ng sinehan dahil naniniwala silang malas ang lupang yun. Lubos itong ikinabahala ni Manho, ang nakatatandang kapatid ni Manso. Samantala, kakauwi lamang ni Haram sa kanilang bahay. Matagal nang naghihintay ang kanyang ina sa tapat ng bahay. Tinanong siya ng kanyang ina kung nakita niya ang madilim na anino sa katawan ng kanyang amain. Sinabi ni Haram na nakita niya ito, ngunit ayaw niyang iligtas ang amain niyang walang puso. Sinabi ng kanyang ina na hindi maaaring mamatay ang kanyang amain dahil may sakit sa dugo ang nakababatang kapatid ni Haram. Kailangan ito ng bone marrow ng kanilang amain upang mabuhay. Dati ay mayroon na silang perang pambayad sa operasyon, ngunit natalo ito ng kanyang stepfather sa sugal. Ngunit labis pa rin ang galit ni Haram sa kanyang amain. Sinabi niya sa kanyang ina na hindi niya ililigtas ang lalaking yun. Sa harap ng pagtanggi ng anak, wala nang nagawa ang kanyang ina kundi manahimik at tiisin ang lahat. Umuwi si Haram upang kumain. Habang nakatingin siya sa mga nilagang itlog sa mangkok, bigla niyang naalala na inosente ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya't napagpasyahan niyang iligtas ang kanyang amain. Isinuot niya ang kanyang salamin sa araw habang papasok sa gate ng ospital, at nang habulin niya ito, lumitaw ang madilim na anino sa katawan ng kanyang nakababatang kapatid. Dahil dito, agad niyang hinanap ang kanyang amain. Nang muntik na niyang lapitan upang hawakan ang anino, biglang sumakay sa kotse ang kanyang amain at umalis. Wala nang nagawa si Haram kundi tumawag ng taxi at habulin ito. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang amain sa pangungutang sa mga usurero at sa pagsusugal. Kalaunan, naging tauhan siya ng isang grupo dahil gusto niyang mangutang ng mas malaking halaga. Habang sinusundan ni Haram ang kanyang amain, napansin niyang may madilim na aninong sumusunod sa grupo. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Hindi niya inasahan na naroon din pala si Black. Kasama nilang nagmaneho si Haram upang sundan ang grupo. Ngunit sa daan, nasalubong nila ang kapitan ng pangkat ng pulisya na investigador. Agad nitong hinila palabas ng kotse si Black. Napilitan si Haram na ipagpatuloy mag-isa ang pagsunod. Sa oras na yun, nagsimula nang magkaroon ng gulo sa pagitan ng mga tauhan at ng mga mamamayan. Ang mga tauhan ay ipinadala ni Manho mula sa LK Group. Ang mga mamamayan naman ay naroon upang pigilan ang pag-unlad ng lupaing yun. Nakita ni Haram na lumitaw ang madidilim na anino sa buong grupo ng mga tao. Kaya't lumapit siya upang pigilan sila, ngunit itinulak lamang siya pabagsak sa lupa.
Nararamdaman ni Harem na ang grupo ng mga taong yon ay masusunog hanggang mamatay sa apoy. Pagkatapos ay muli niyang nakita ang kanyang amain. Naramdaman niyang namatay ito habang inililigtas ang bata. Sa oras na yon, tumakbo si Black papunta roon. Nakita niyang may mga sugo ng impyerno na nakatayo sa paligid ng grupo ng mga tao, kaya agad siyang tumakbo upang protektahan si Harem. Samantala, pumasok na ang matandang lalaki sa pansamantalang bahay. Walang nakakaalam na may isang misteryosong tao na nagbuhos ng gasolina sa paligid ng bahay. Tahimik nitong kinuha mula sa bulsa ang isang lighter, sinindihan ang isang pirasong papel, at itinapon yon sa lugar na may gasolina. Mabilis na lumaki ang apoy at nilamon ang buong bahay. Ang misteryosong tao ay tahimik na umalis na parang walang nangyari. Sa oras na yon, nakita ni Harem ang pag-angat ng maitim na usok, kaya't dali-dali siyang tumakbo roon. Lumapit ang kapitan ng pulis at nagpaputok ng baril sa himpapawid. Huminto ang mga tauhan at mga taga-nayon sa kanilang labanan. Tumakbo si Harem patungo sa bahay. Nakita niyang nakakandado ng padlock ang pangunahing pinto. Nalito siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Binagsak ng matandang lalaki ang salamin ng bintana. Sumilip si Harem at nakita niyang ang mga batang nasa loob ay may mga maitim na anino sa katawan. Mula sa malayo, napansin ni Black ang usok na tumataas at dali-daling tumakbo roon. Kumuha si Harem ng bato at pinukpok ang kandado, ngunit tila walang epekto. Nakita ni Black ang bahay na napapalibutan ng mga sugo ng impyerno. Tinawag siya ni Harem upang tulungan siya, ngunit si Black ay isa ring sugo ng impyerno kaya't hindi siya maaaring makialam sa mga gawain ng tao. Kung gagawin niya yon, siya ay itatapon sa ika-18 na palapag ng impyerno at ipiprito sa kumukulong mantika. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Tae-chol. Ang mga batang nawala ng mga magulang ay tinatawag na ulila, kaya ano naman ang tawag sa mga taong nawala ng mga anak? Matapos mag-isip sandali, nagpasya si Black na iligtas ang mga bata. Itinabi niya si Harem at ginamit ang buong lakas upang baluktutin ang mga bakal na rehas ng bintana. Isa-isa niyang binuhat palabas ang mga bata. Dumating din ang kapitan ng pulis at ang mga magulang. Ginamit ng kapitan ang kanyang baril upang pasabugin ang kandado. Dahil dito, nailigtas ang ilang bata sa oras. Tumakbo si Harem papasok sa bahay kung saan nagliliyab na ang bubong. Sumunod din si Black. Niyakap ni Harem ang isang bata at naramdaman niyang ito ang batang gustong iligtas ng kanyang amain. Dinala ni Black si Harem palabas ng ligtas. Pagkatapos ng insidenteng ito, hiniling ni Harem sa kanyang amain na iligtas ang kanyang nakababatang kapatid, at pumayag ito. Samantala, tinawagan ni Manho ang misteryosong tao upang tanungin kung bakit nakakandado ang pinto. Sinabi nitong gusto lang niyang takutin ang mga tao. Tila nagbibiro lang pala ito. Pagdating ni Harem sa harap ng silid-oprohan ng kanyang kapatid, nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang wala na ang maitim na anino sa likuran ng bata. Nang umuwi si Harem mula sa paaralan, nagulat siya nang makitang may makapal na usok na tumataas mula sa likod ng kanyang ama. Inabot niya ang kamay upang hawakan ang anino, at malinaw niyang naramdaman na itinulak ng isang mamamatay tao na may tato ng gagamba sa kamay ang kanyang ama mula sa mataas na gusali. Kinagabihan, nakipaglaban ang ama ni Harem sa mamamatay tao upang iligtas ang batang yon. Hindi inaasahan na maglalakas loob itong harapin ng isang mamamatay tao. Sa ilang sandali lang, natalo ng ama ni Harem ang mamamatay tao. Ngunit habang dadalhin na niya ito sa himpilan ng pulisya, biglang umatake mula sa likuran ang mamamatay tao at walang awang pinaslang ang ama ni Harem. Pagkatapos, itinapon ng mamamatay tao ang bangkay ng ama ni Harem mula sa mataas na gusali. Kinabukasan ng maaga, nakita ni Harem ang bangkay ng kanyang ama sa pinangyarihan ng krimen. Napansin niya ang isang matandang lalaki na may tattoo sa likod ng kamay. Nakilala agad ni Harem na siya ang pumatay sa kanyang ama. Nang i-report niya ito sa pulisya, nakaalis na ang mamamatay tao sa pinangyarihan. Dahil alam ni Harem ang hugis ng tattoo ng gagamba sa kamay ng mamamatay tao, ginamit nito ang mainit na bakal upang burahin ang tattoo. Makaraan ng 20 taon, pumunta si Harem sa bahay ng nakababatang kapatid na babae ng asawa ng mamamatay tao. Sa oras na yun, nakita niya ang maitim na usok na umaangat mula sa likuran ng babae. Inabot niya ito at hinawakan ang maitim na anino. Malinaw na naramdaman ni Harem na pinaslang ng asawa ng nakatatandang kapatid ng babae ang mismong babae. Agad na hinila ni Harem ang babae at sinabi sa kanya na papatayin siya ng asawa ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi naniwala ang babae kay Harem, kaya isinara nito ang pinto. Hindi alam ni Harem ang gagawin, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa pulisya. Sinabi niyang may serial killer na nagbabalak gumawa ng krimen sa lugar na yun. Sa sandaling yun, may dumaan na truck na may kargang sirang refrigerator. Naramdaman ni Harem na nagaganap na ang krimen sa loob ng bahay ng babae. Kumuha siya ng upuan at umakyat papasok. Pagpasok ni Harem, nakita niya ang babae na nakahandusay sa sariling dugo. Tiningnan niya kung may pulso pa ito at bahagyang naramdaman na may sumusunod sa kanya. Kinuha niya ang kutsilyong pangprutas at dahan-daang lumapit. Nang buksan niya ang kortina, napagtanto niyang wala na roon ang mamamatay tao. Lumapit siya sa bintana at nakita niyang aalis na ito.
Agad siyang tumakbo pababa at palihim na sinundan ang mamamatay tao. Nakita niyang sumakay ito sa truck. Sumunod si Harem mula sa likuran. Ang sasakyan ay tumungo sa isang liblib na lugar na walang tao. Agad niyang kinuha ang kutsilyong pangprutas mula sa kanyang bulsa at marahang lumapit sa harap ng truck upang silipin. Ngunit laking gulat niya nang wala na roon ang mamamatay tao. Bigla na lang siyang hinila ng isang malakas na kamay at ibinagsak sa lupa. Tumayo si Harem, hawak ang kutsilyo at itinapat ito sa mamamatay tao habang tinatanong kung siya ba ang pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang umatake ngunit hindi niya ito nakayanan. Sinipa siya ng mamamatay tao kaya siya ay tumilapon sa lupa. Agad nitong kinuha ang kutsilyo mula sa kamay ni Harem at itinutok yun sa kanyang leeg habang tinatanong kung sino ang kanyang ama. Sinagot ni Harem ang pangalan na Suhyok. Sa pagkakataong yun, sinamantala niya ang pagkalito ng mamamatay tao, kinagat niya ng mariin ang kamay nito, at mabilis na pinulot ang kutsilyong nahulog sa lupa, handang umatake muli. Samantala, pumunta si Black sa bahay ni Harem at napansin ang isang larawan sa sahig. Pinulot niya ito at nakita niyang larawan yon ng serial killer na si Yung Chun. Doon niya napagtanto na si Harem ay nagtungo upang hanapin si Yung Chun. Agad siyang nag-teleport papunta sa bahay ng hipag ni Yung Chun. Doon, nakita niyang nakahandusay sa sariling dugo ang babae. Dumating din agad ang kapitan ng pulis sa lugar. Natunto ng mga pulis si Yung Chun sa pamamagitan ng kalapit na security camera, at nakita nilang nakasunod si Harem sakay ng bisikleta. Naramdaman ni Black na nasa panganib si Harem. Kaya tinawagan ni Black si Harem at nagsimulang hanapin siya, ngunit hindi ito makasagot sa telepono. Sa sandaling yun, nakita ni Black ang sapatos ni Harem na nahulog sa lupa. Patuloy siyang naghanap kay Harem hanggang sa makita niyang may bagong pinangyarihan ng krimen na natuklasan ng mga pulis. Pumasok si Black at nakita ang isang teleponong nakalagay sa tabi ng dugo. Telepono yun ni Harem. Samantala, natagpuan ng isang sugo ng impyerno ang soul gem sa basement ng ospital, at ang hiyas na yun ay pagmamay-ari ni Black. Binuksan ng sugo ng impyerno ang hiyas at nakita roon si Harem. Sa gitna ng malakas na ulan, isinugol ni Black ang kanyang buhay upang hanapin si Harem. Sa oras na yun, nakatanggap siya ng tawag. Lumabas na ang resulta ng investigasyon sa pinangyarihan ng krimen. Natukoy nilang ang dugo sa pangalawang krimen ay pag-aari ni Harem. Kung ang isang tao na kasing tangkad at kasing laki ni Harem ay nawala ng mahigit sa 2 litro ng dugo, tiyak na hindi na siya buhay. Hindi mapakali ang puso ni Black. Bumalik siya sa pangalawang pinangyarihan ng krimen at sinuri ang posisyon ng pagkamatay ni Harem. Nangako siya na hahanapin niya si Yung Chun anuman ang mangyari. Kinabukasan ng maaga, binuksan ni Black ang telepono ni Harem. Sa loob nito ay may recording ng ulat ni Harem. Narinig ni Black ang tunog ng truck na kumukuha ng mga sirang refrigerator na dumaraan. Kaya inihambing ni Black ang oras ng ulat ni Harem at ang oras ng pagdaan ng truck nung nakaraang araw upang hanapin ang driver nito. Makalipas ang ilang sandali, dumating talaga ang truck na kumukuha ng mga sirang refrigerator. Sinundan ni Black ang numero at nagtungo sa bahay ni Yung Chun. Pagdating niya sa bodega, nakita niya ang bakas ng dugo sa sahig at ang dugo ay galing sa loob ng refrigerator. Binuksan niya ang pinto ng refrigerator ngunit wala siyang nakita sa loob. Nang lumingon siya, napansin niya ang isang sapatos. Naalala niya ang isa pang sapatos ni Harem. Agad niyang sinuri at napagtanto niyang hindi si Harem ang taong yun. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Black. Sa sandaling yun, dumating si Yung Chun sa bahay. Agad na nakipaglaban si Black sa kanya. Tinanong niya kung nasaan si Harem. Sinabi ni Yung Chun na dadali niya si Black sa bangkay ni Harem, dahilan upang mapaluha si Black. Pagkatapos, minaneho ni Yung Chun ang sasakyan upang dalhin si Black. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nabaliw si Yung Chun. Sinabi nitong si Harem ang nagbigay sa kanya ng kakaibang saya sa pagpatay. Nang marinig yun, tuloy-tuloy na sinuntok ni Black si Yung Chun hanggang sa bumangga ang sasakyan sa puno. Unti-unting nawala ng malay si Black. Kinuha ni Yung Chun ang martilyo at sunod-sunod na pinukpok ang dibdib ni Black. Pagkatapos, itinapon niya ito sa isang liblib na lugar at umalis mag-isa sakay ng sasakyan. Sa ospital naman, abala si John Woo sa pagkuha ng pelikula. Pinoprotektahan siya ng misteryosong tao. Sa oras na yun, nakapasok na sa ospital si Yung Chun at ang target niya ngayon ay si John Woo. Habang nagpapahinga si John Woo sa silid pahingahan, lumapit ang misteryosong tao at sinabihan siyang lumipat sa kabilang silid dahil may taong kailangan sa silid na yun. Pinapalabas niya si John Woo dahil alam niyang papatayin siya ni Yung Chun. Pagkaalis ni John Woo sa silid, pumasok si Yung Chun sa silid pahingahan. Hindi alam ni Yung Chun na ang taong nasa silid na yun ay hindi si John Woo. Nang tangkain na niyang gumawa ng isang malupit na bagay, biglang hinawakan ng misteryosong tao ang kutsilyo sa kanyang kamay at tinanggal ang piring. Sa sandaling yun, dumating si Black, dahilan upang mabigla ng husto si Yung Chun. Hindi siya makapaniwala dahil malinaw niyang napatay na niya si Black. Tinanong siya ni Black kung nasaan si Harem at agad itong sumugod upang makipaglaban. Ngunit sinamantala ni Yung Chun ang pagkakataon upang makatakas mula sa silid pahingahan. Hindi inaasahan, nakita ng mga pulis si Yung Chun sa lobby ng ospital.
Ngunit mabilis niyang pinabagsak ang mga ito. Patuloy na hinabol ni Black si Yung-chun. Kinuha ni Yung-chun ang baril ng isang pulis at tumakbo palabas ng ospital. Pagkalabas niya, inatake niya ang driver ng bus, pinatumba ito, saka minaneho ang bus at dinukot ang lahat ng pasahero upang makatakas. Habang nagmamadali, hinabol ni Black ang bus at sumigaw kay Yung-chun na huminto. Dumating ang kapitan ng pulis at nakita si Black. Agad itong sumakay sa sasakyan at nagpatuloy sa paghabol kay Yung-chun. Sinabi ni Black sa kapitan na armado si Yung-chun dahil ninakaw nito ang baril ng pulis sa ospital. Nang marinig yun, agad tumawag ng karagdagang puwersa ang kapitan. Makalipas ang ilang sandali, naabutan nila ang bus ni Yung-chun. Paulit-ulit na sumigaw si Black na huminto na ito, ngunit hindi sumunod si Yung-chun. Plano ng kapitan na gamitin ang radyo upang hampasin si Yung-chun, ngunit nang makita niyang may hawak itong baril, agad siyang nagtago sa loob. Tumayo si Black at sinabihan ang kapitan na lumapit pa. Sinamantala niya ang sandali at tumalon papasok sa bus. Nagsimula ang matinding laban sa loob ng sasakyan. Tinangkang gamitin ni Yung-chun ang baril laban kay Black, ngunit naipit ni Black ang braso nito at itinapon ang baril palayo. Pagkatapos, sinakal ni Black si Yung-chun at pinilit siyang huminto habang paulit-ulit na tinatanong kung nasaan si Harem. Sa oras na yun, dumating ang isa pang pulis na nagmamaneho ng kotse. Ngunit hindi alam ni Black na ang pulis na yun ay isang traidor sa loob ng grupo ng kriminal na pulisya. Sumusunod lamang ito sa mga utos ng isang misteryosong tao. Plano niyang patayin si Yung-chun upang maitago ang pagkakakilanlan ng misteryosong tao. Ngunit sa hindi inaasahan, ang putok ng baril ay tumama sa ulo ni Black. Subalit bilang isang sugo ng impyerno, si Black ay may katawan na hindi namamatay. Patuloy niyang sinakal si Yung-chun at pinilit itong sabihin kung nasaan si Harem. Ngunit bago pa man makapagsalita si Yung-chun, isa pang putok ang tumama sa kanyang ulo. Tumalon palabas ng sasakyan si Black. Sa sandaling yun, kararating pa lamang ng mga pulis sa lugar. Nang lapitan ni Black upang tanungin kung nasaan si Harem, wala nang buhay si Yung-chun. Doon, nakita ni Black ang sugo ng impyerno na naghahanda ng kunin ang kaluluwa ni Yung-chun. Tinitigin lamang ni Yung-chun si Black bago tuluyang tumalikod at umalis. Wala nang lakas si Black kaya bumagsak siya sa lupa. Hindi pa rin niya alam kung buhay pa o patay na si Harem. Sa sandaling yun, lubos siyang naguluhan at nawala ng direksyon. Habang papunta na sana sa ospital ang ambulansya para dalhin si Black, bigla niyang naalala ang araw na natagpuan niya ang susi sa ilalim ng tulay. Kaya inalis niya ang karayom sa kanyang kamay at nagtungo sa ilalim ng tulay kung saan niya unang nakita ang kaong bakal. May nakasabit na malaking kandado sa pinto ng bakal. Hawak ni Black ang kanyang flashlight at pinailawan ang loob. Doon niya nakita si Harem na nakaupo sa loob. Ginamit niya ang lakas para baliin ang bakal at lapitan si Harem. Inakala ni Black na napatay na si Harem ni Yung-chun. Yamakap siya ng mahigpit kay Harem at paulit-ulit na humingi ng tawad. Pagkatapos ay marahan niyang inihilig ito sa pader. Ngunit laking gulat ni Black nang biglang umungol si Harem. Doon lang niya nalaman na buhay pa pala ito. Nang magising si Harem, inakala niyang si Yung-chun ang taong nasa harap niya, kaya itinulak niya si Black palayo. Kitang-kita sa mukha ni Harem na labis siyang nahirapan. Bigla siyang tumakbo at niyakap ang isang lalaking estranghero na nasa tabi nila. Nang makita ni Black, napagtanto niyang si Manso pala yun. Sa katunayan, noong oras na haharapin na sana ni Yung-chun si Harem, mabilis siyang sinunggaban ni Manso at itinulak sa lupa. Ngunit agad din nakatayo si Yung-chun at sunod-sunod na sinipa si Manso. Habang papalapit si Yung-chun kay Harem, hinawakan ni Manso ang kanyang binti. Ginamit ni Harem ang pagkakataong yun para mabilis na tumakbo palayo. Pero muling sinipa ni Yung-chun si Manso at tinangka ulit si Harem gamit ang kutsilyo. Sa sandaling yun, muling sumugod si Manso at niyakap ang baywang ni Yung-chun. Hindi inaasahan, sinaksak ni Yung-chun si Manso sa likod. Noon, dinampot ni Harem ang isang bato at hinampas si Yung-chun sa ulo, sa kanya binuhat si Manso papasok sa loob ng pinto ng bakal sa ilalim ng tulay. Malubha na ang lagay ni Manso noon. Punitin ni Harem ang isang bahagi ng kanyang damit at ginamit ito bilang benda sa sugat ni Manso. Sinabihan niya ito na huwag bibitaw. Gusto sana ni Harem tumawag ng tulong ngunit napagtanto niyang walang signal. Habang nangyayari yun, papalapit na rin si Yung-chun. Naalala ni Harem ang sinabi ng kanyang kapatid na kapag siya ay nasa panganib, ang pinakaligtas na gawin ay ikulong ang sarili upang hindi siya malapitan ng kalaban. Kaya isinara ni Harem ang pinto ng bakal, isinabat ang malaking kandado, at ikinulong ang sarili kasama si Manso. Ngunit biglang sumugod si Yung-chun at tinangkang saksakin si Harem. Sa kaguluhan, nalaglag ang susi. Pinulot ito ni Yung-chun ngunit bigla niyang binago ang isip. Sa halip na buksan ang kandado, nagpasya siyang hayaang mamatay ang dalawa sa loob. Lumabas siya at itinapon ang susi sa tubig. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ambulansya at dinala sila sa ospital. Habang naroon, napansin ni Harem ang kakaibang titig ng kanyang amain. Samantala, unang araw ni Manho bilang bagong chairman ng LK Group.
Habang pumapalakpak ang mga shareholder at pinupuri ang kapitan ng pulisya dahil sa pagpapalabas ng warrant of arrest, naging sentro ito ng atensyon ng mga mamamahayag. Sa pagbabalik nila sa himpilan, inanunsyo ng kapitan ng pulisya na nakipagsabuatan daw si Manho sa hipag ni Yung Chun upang ipasok si Yung Chun sa mental hospital. Lubos itong ikinagalit ni Manho ngunit hindi siya pinansin ng kapitan. Pinaghinalaan din ng kapitan na dahil malapit na magkaibigan sina Manho at ang aktres na si Misu, posibleng si Manho ang dahilan kaya pinatay ni Yung Chun si Misu. Mariing itinanggi ito ni Manho. Ngunit inakusahan pa rin ng kapitan na si Manho rin ang may kagagawan sa pagkamatay ni Jin-suk. Ipinakita ng kapitan ng isang litrato at sinabi niyang ang relo sa larawan ay pag-aari ni Manho. Siyempre, hindi ito aaminin ni Manho. Dahil nahuli na nila ang chairman ng LK Group, nagdiwang ang kapitan ng pulisya at ang kanyang mga kasamahan sa isang restaurant. Ngunit hindi niya alam na ang pagkakahuli kay Manho ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanya ngayong gabi. Habang papunta sana sa banyo ang lider ng pangkat ng pulis, aksidente niyang nabangga ang mangkok ng pagkain mula sa mesa sa tabi at nahulog ito sa sahig. Nang yumuko siya para pulutin ang bag na nasa sahig, napansin niya ang isang manika at tila may naalala siya. Agad niyang inilapag ang bag at mabilis na umalis. Samantala, halos maubos na ng kanyang kasamahan ang iniinom nitong alak. Sa sandaling yun, biglang nakatanggap ng tawag ang lider ng ikalawang pangkat mula mismo sa telepono ng lider ng unang pangkat. Ang hindi nila alam, ang misteryosong tao pala ang tumawag gamit ang telepono ng lider ng pulisya. Ipinapakita na may ginawa na itong masama. Makalipas ang ilang sandali, gumapang palabas ng kotse ang lider ng pulisya, puno ng sugat ang kanyang katawan. Sa harap niya, nakaupo ang misteryosong lalaki at ipinakita sa kanya ang relo. Doon lamang nalaman na ang totoong pumatay ay si Yung Chun at walang kasalanan si Manho. Sa kabilang banda, hawak ni Haram ang kanyang telepono at pinapanood ang video ni Black habang hinuhuli si Yung Chun. Sa video, paulit-ulit na tinatanong ni Black kung nasaan si Haram. Noon lang niya napagtanto na mali ang kanyang pag-aakala kay Black. Lumapit si Black kay Haram upang magpaalam. Nang paalis na ito, biglang tumakbo si Haram at niyakap siya ng mahigpit. Sa pagkakataong yon, ipinakita ni Haram ang kanyang tunay na nararamdaman. Unti-unti silang nahulog sa isa't isa. Habang magkasama sila, may kakaibang marka na lumitaw sa leeg ni Black. Nagkataong dumaan ang ina ni Haram at nakita ang anak niyang umiibig. Ayaw sana niyang istorbohin ang mga ito, ngunit nang tinitigan niyang mabuti, laking gulat niya dahil 2 dekada na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang anak at humingi siya ng tulong sa pulisya para hanapin ito. Sa sandaling yun, lumapit ang ama ni Haram at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Mayroon ding kakaibang marka sa kanyang leeg, at nasaksihan ito ng ina ni Haram. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala ang marka sa leeg ng lalaki. Doon niya napagtanto na ang lalaking nasa harapan niya ay isang sugo mula sa impyerno. Nang makita ng ina ni Haram ang parehong marka sa leeg ni Black, labis siyang natakot at hindi alam kung ano ang gagawin. Samantala, ang kongresista ay labis na hinahangaan ng mga tao at malapit ng maging pangulo. Ngunit sino ang mag-aakala na sa likod ng kanyang imahe ay isang menyok? 2 dekada na ang nakalipas, isa pa lamang siyang mamamahayag. Habang nagsasagawa siya ng panayam tungkol sa prostitusyon kasama ang isang magandang babae, si Son Young, nagsimula ang trahedya. Nagkunwari siyang papalitan ng tape ng kamera at nagsabing saglit lang. Hindi alam ni Son Young na kapahamakan na pala ang susunod. Pagkatapos palitan ng tape, tinanong niya si Son Young kung saan siya nagbebenta ng serbisyo. Sinabi ni Son Young na may sasakyang pumupunta upang sunduin siya noon at tila sa isang villa sa bundok nagaganap ang lahat. Akala ni Son Young ay tapos na ang panayam kaya nagpaalam na siya. Ngunit bigla siyang pinigilan ng lalaki. Inalis nito ang kanyang sombrero at binuksan ang kamera. Tinanong niya kung magkano ang kinikita ni Son Young sa bawat pagkakataon. Nabigla si Son Young. Sinabi ng lalaki na kaya rin niyang bayaran yun. Hindi alam ni Son Young na ang taong kausap niya ngayon ay siya ring lalaking nakipagtransaksyon sa villa noon. Isa pala siyang manyak na gustong gahasain si Son Young. Pilit tumakas si Son Young ngunit itinulak siya ng lalaki at pinahiga sa lupa. Pagkaupo ng lalaki, inabot niya ang mukha ni Son Young at marahas niya itong sinampal ng may galit. Kahit anong sigaw at pagtutol ni Son Young, pilit pa rin siyang kinaladkad ng lalaki. Habang lalong humihiyaw si Son Young para humingi ng tulong, mas lalo itong naging sabik sa ginagawa. Pagkatapos ay pinilit niyang makipagtalik kay Son Young. Ang tape sa kamera ang naging ebidensya ng kanyang ginawang krimen. Pagkatapos, tinakat pa niya si Son Young na kung magrereklamo ito sa mga pulis, ibebenta niya ito ng palihim sa isang isla. 20 taon nang lumipas, ikinwento ni Son Young kay Black ang nangyaring yun. Tinanong ni Black kung nasaan ang tape, ngunit hindi ito alam ni Son Young. Ang naaalala lamang niya ay tumakas siya noon kasama si Jeannie Suk, ngunit nahuli sila ni Yung Chun. Paulit-ulit na tinanong ni Yung Chun kung nasaan ang tape, ngunit wala pa ring alam si Son Young. Sa sandaling yun, isang batang lalaki ang dumating na may hawak ng tape at iniligtas siya. Nang makita ito ni Yung Chun, pinakawalan niya si Son Young at hinabol ang bata.
Nag-aalala si Son Young na mapahamak si Taeju, kaya hinabol niya rin ito. Ngunit nang maabyute niya si Taeju, nakahandusay na ito sa isang lawa ng dugo. Inisip ni Son Young na siya ang dahilan ng pagkamatay ng bata, kaya matagal siyang namuhay sa matinding pagsisisi. Nakita niya noon ang paparating na sasakyan ng mga pulis kaya agad siyang tumakas. Ngayon, ang mamamahayag na yun mula noon ay malapit ng maging pangulo. Ngunit hindi siya mapakali dahil iniisip pa rin niya kung saan napunta ang tape. 20 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Noong panahong yun, pumunta siya sa lugar ng krimen ng batang lalaki at matagal niyang hinanap sa bag nito ang tape ngunit hindi niya ito nakita. Umalis siya noon na puno ng pagkadismaya. Ngayon, ang tape na yun nawala ngunit ito rin ang tanging ebidensya na maaaring sumire sa kanya. Isang araw, habang nagbigay siya ng panayam, aksidenteng nakita siya ni Son Young. Nakiusap si Son Young kay Black na ipagbigyan ng hustisya laban sa lalaking yun. Nang makita ng espiritu si Black, na isang sugo mula sa impyerno, agad itong tumakbo palayo. Mabilis na hinabol ni Black ang espiritu dahil ito ay si Sudong, ang matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling yun, nagtangkang magtago si Sudong sa loob ng washing machine. Nang makita niyang nadiskubre siya ng sugo ng impyerno, tumakbo siya ng mabilis. Gumamit ng kakayahang mag-teleport si Black at nagtago sa loob ng aparador. Kasabay nito, ginamit din ni Sudong ang kanyang kakayahan. Binuksan niya ang pinto ng bodega ngunit nahuli siya ni Black at sinakal. Biglang may kotse na bumangga kay Black, dahilan para ito'y tumilapon at mawala ng malay. Pagmulat ni Black, nasa ospital na siya. Dumating si Haram upang bisitahin siya, ngunit laking gulat niya nang makita ang usok ni Black na lumabas mula sa katawan ng kanyang amain. Mahina niyang nasambit na kapag nasa likod ng katawan ng anino, malapit na itong mamatay. Nagkataon na narinig ito ni Black kaya agad siyang nag-teleport papunta sa opisina ng amain ni Haram. Habang hindi pa alerto ang lalaki, sinakal siya ni Black. Pinaghinalaan ni Black na si Sudong ay pumasok sa katawan ng amain ni Haram. Itinutok ni Black ang baril at tinakat si Sudong na magpakita agad. Nang lumabas ang kaluluwa sa katawan ng lalaki, nakahinga ng maluwag si Black. Ngunit hindi pala si Sudong ang kaluluwang yun, kundi isang babae. Ang babaeng ito ay mula pa sa huling panahon ng Joseon. Dahil hindi na niya matiis ang pang-aabuso ng kanyang asawa, pinatay niya ito at nagpakamatay. Mula noon, nagtatago ang kanyang kaluluwa sa katawan ng tao sa loob ng daan-daang taon nang hindi nadidiskubre ng mga sugo ng impyerno. Nais ni Black na dalhin siya sa impyerno upang pagbayaran ng kanyang kasalanan, ngunit sinabi ng matandang babae na kung palalayain siya ni Black, ibubunyag niya ang tungkol sa pagpapalit ng katawan ni Kim Jun na kanyang iniimbestigahan. Labis na nagulat si Black sa narinig. Batay sa address na ibinigay ng matandang babae, agad siyang nag-teleport papunta sa bahay ni Gunwoo. Natagpuan ni Black ang laptop sa loob ng cabinet. Batay sa video na naroon, natuntun niya ang isang abandonadong ospital. Pagpasok niya sa loob, dama niya agad ang presensya ng katawan ni Kim Jun na nakahiga sa mesa ng operasyon. Sa sandaling yun, naalala ni Black na siya pala si Kim Jun nung nabubuhay pa siya. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Inalala niya ang mga alaala noong siya ay buhay pa, at nagtungo siya sa tabing dagat, saka buong tapang na tumalon sa tubig. Sa ilalim ng dagat, nakita niya ang isang kotse at may bangkay sa loob nito. Pumunot siya ng bato at binasag ang bintana ng sasakyan. Hindi makapaniwala si Black nang makita na ang bangkay ay siya mismo. Habang nakatingin sa katawan sa loob ng sasakyan, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. 20 taon na ang nakalipas mula nang masaksihan ni Kim Jun si Yung Chun na pinapatay si Clara. Nandoon din si Son Young at nakita ang eksenang yun. Nadiskubre ni Yung Chun si Son Young at agad itong hinabol. Nais ni Kim Jun na iligtas si Son Young kaya ginamit niya ang tape upang ilihis ang atensyon ni Yung Chun. Ngunit nang magtago si Kim Jun sa bodega, natagpuan pa rin siya ni Yung Chun. Bago pa siya mapatay, dumating ang ama ni Haram at napigilan ang lahat. Mabilis na tumakas si Yung Chun mula sa lugar. Nilapitan ng ama ni Haram si Kim Jun at tinanong kung ano ang nangyari. Bago pa man siya makasagot, tinamaan ng bala sa ulo si Kim Jun. Agad namang hinabol ng ama ni Haram ang taong bumaril kay Kim Jun. Samantala, ang nakababatang kapatid ni Kim Jun na si Mugang ay nawala ng malay at nagkaroon ng atake sa puso. Mabuti na lamang at may mabuting loob na tumulong sa kanya. Bagaman sugatan si Kim Jun, pinilit pa rin niyang tumawag sa pampublikong telepono upang humingi ng tulong sa kanyang madrasta. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang madrasta at isinakay siya sa sasakyan. Habang pauwi sila, nakatanggap ang madrasta ng tawag mula sa kanyang kasamahan sa ospital. Sinabi nitong may bar sa puso ang kanyang anak at kinakailangang sumailalim agad sa heart transplant. Kung hindi, mamamatay si Mugang. Sa puntong yun, pumasok sa isipan ng madrasta ang isang desperadong plano. Dinala niya si Kim Jun sa ospital at tinanggal ang puso nito. Kasama ng kanyang kasamahan, inilipat nila ang puso ni Kim Jun sa katawan ni Mugang. Pagkatapos, gumawa siya ng peking eksena ng aksidente at itinulak sa dagat ang katawan ni Kim Jun kasama ang kanyang sasakyan upang itago ang katotohanan.
Nang maalala ni Kim Jun ang lahat, gusto niyang makalaya mula sa katawan ni Mugang. Paulit-ulit niyang tinutukan ng baril ang sarili sa ulo, ngunit hindi siya makaalis sa katawan dahil ang pusong tumitibok sa loob nito ay kanya pa rin. Pagkatapos, pinuntahan ni Black ang kanyang madrasta at iniabot dito ang abiso ng pagtanggal sa trabaho. Tinanong niya kung bakit pinalitan nito ang puso ni Kim Jun ng puso ng sariling anak. Sagot ng madrasta, wala na siyang ibang magagawa noon, kung hindi niya ginawa yun, mamamatay si Mugang. Nang marinig ito, nanumpa si Kim Jun na ipapadala niya ang madrasta sa impyerno. Pag-uwi niya, binuksan niya ang laptop at doon niya nakita ang mga ebidensya. Lumabas na si Mugang mismo ay matagal nang nagsiyasat at natuklasan na ang kanyang sariling ina ang nagtanim ng puso ni Kim Jun sa kanyang katawan. Kahit pa mamamatay na si John Woo noon, pinanood lang siya ni Mugang at hindi tinulungan, dahil natatakot siyang kapag lumabas ang totoo, madadami ang kanyang ina. Kaya itinapon niya sa basurahan ang ebidensya at umalis na lang. Sa puntong yun, hindi pa rin alam ni Kim Jun kung sino talaga ang bumaril sa kanya noong araw na yon. Pinaghinalaan niya na si Congressman Young Sok ang bumaril sa kanya. Pero nang mapanood niya sa balita na napawalang sala si Congressman Young Sok dahil sa kakulangan ng ebidensya, nagpasya siyang hanapin ng lumang tape na naglalaman ng ebidensya ng panggagahasa ni Young Sok kay Son Young. Bumalik si Kim Jun sa bodega kung saan siya binaril noon, upang hanapin ng tape. Doon, napansin niya ang marka ng bala sa pader, ngunit iba ang uri nito, hindi ito galing sa baril ni Young Sok. Sa sandaling yun, dumating si Haram, gamit ang lokasyon ng cellphone ni Kim Jun. Pero nagtataka siya kung paano alam ni Kim Jun ang lugar na yun. Laking gulat naman ni Kim Jun at siya rin ay nagtanong kung paano alam ni Haram ang tungkol sa bodega. Lumabas na 20 taon na ang nakalipas, noong bata pa si Haram, pauwi siya mula sa paaralan nang makita niya ang anino ng isang sugo sa likod ng kanyang ama. Kinagabihan, dahil sa takot na baka may mangyaring masama sa ama niya, sinundan niya ito papunta sa bodega. Pagpasok niya, nakita niya ang maitim na usok sa harapan ng kanyang ama. Dahil sa takot, nadapa siya at natadyakan ang baril ng ama niya. Inakala ni Haram na kung mapapalayas niya ang itim na anino, maliligtas niya ang ama. Kaya pinulot niya ang baril at ipinutok sa direksyon ng itim na usok. Sa kasamaang palad, ang tama ng bala ay kay Kim Jun. Ibig sabihin, hindi si Young Sok ang bumaril, kundi si Haram mismo, na hindi sinasadyang nabaril si Kim Jun habang sinusubukang iligtas ang ama niya. Doon lang tuluyang naintindihan ni Kim Jun ang lahat. Nagsimula na namang sumakit ang kanyang ulo, at kalaunan ay nagpasya siyang huwag na lang ilantad ang katotohanan, para hindi masaktan si Haram. Ayaw na rin niyang muling imbestigahan ng mga awtoridad ang kaso niya noon. Pinagalitan niya si Haram at tinanong kung alam ba nito kung gaano siya kamalas. Dahil alam niyang ang isang sugo ay hindi maaaring makasakit ng tao, pinalayas niya ito sa bahay. Hindi nagtagal, pumunta ang ina ni Haram kay Kim Jun at tinanong kung bakit niya tinawag na halimaw ang anak niya. Sagot ni Kim Jun, ginawa lang niya yon upang mas madali siyang makaalis sa buhay ni Haram, gaya ng hiling ng ina nito. Samantala, umuwi si Haram at inisip ang mga sinabi ni Kim Jun. Dahil sa sobrang sakit ng loob, kinuha niya ang chopsticks at tinangkang sirain ang sarili niyang mga mata. Sa mismong sandaling yon, dumating si Kim Jun at pinigilan siya. Pagbalik nila sa bahay, mismong si Kim Jun na ang nag-burn ng lahat ng ebidensya tungkol sa kanyang pagkamatay. Tinanong siya ni Grim kung bakit niya sinira ang mga ito. Sagot ni Kim Jun, gusto na niyang mabuhay bilang si Mugang, at makasama si Haram ng masaya. Tumahimik lang si Grim at hindi na kumibo. Kinabukasan, dinala ni Kim Jun si Haram sa ospital. Sinabi ng doktor na may nakabaong bala sa ugat ng utak ni Kim Jun. Kaya minsan, nagiging marahas siya nang hindi niya sinasadya, at wala itong kinalaman sa kagustuhan ng pasyente. Sa puntong ito, naniwala na si Haram na ang sinabi ni Kim Jun kagabi ay isang kasinungalingan. Sinabi ni Kim Jun na sa loob ng ilang araw ay pupunta siya sa Amerika upang humanap ng espesyalista na mag-aalis ng bala sa kanyang ulo. Pagkatapos ay pumunta siya kay Son Young at tinanong kung kailan siya pupunta sa Amerika. Sinabi ni Son Young na pinalaya na si Young Sok kaya hindi na siya pupunta sa Amerika. Kinabukasan ay makikipagkita siya sa media at magbibigay ng panayam upang ilantad ang masasamang ginawa nito. Ngunit sa paggawa nito, masisira ang buhay ni Son Young. Hindi niya ito alintana, ngunit si Kim Jun ay nagmamalasakit. May paraan daw siya upang mapanagot si Young Sok sa batas. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor kay Son Young. Hiningi niya na alagaan itong mabuti ang kanyang ina. Kung sakaling kailangan itong pumunta sa Amerika, isama na rin niya ang ina ni Kim Jun. Nang makita niyang inaalagaan ang kanyang ina, nakaramdam ng ginhawa si Kim Jun at umalis. Pagkatapos ay hinanap niya si Gun Woo. Alam niyang patay na si Gun Woo at na ang kaluluwa nito ay si Sudong na ngayon. Nakita na niya noon sa computer ang mga palatandaan matapos mamatay si Gun Woo. Tama si Kim Jun, ngunit hindi niya ipapadala si Sudong sa impyerno upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Gusto ni Kim Jun na mabuhay si Sudong bilang tao at alagaan si Haram. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril at binalak na patayin si Young Sok upang masiguro ang kaligtasan ni Haram.
Nang pumasok si Kim Jun sa opisina, natuklasan niyang si Young Suk mismo ay umalis na sa mundong ito. Pagbalik ni Kim Jun sa sasakyan, alam niyang tiyak na hindi kusang umalis si Young Suk sa mundong ito. Pinatay siya ng ibang tao. Dahil gusto niyang malaman kung sino ang salarin, pumunta si Kim Jun sa bahay ni Young Suk. Sa oras na yun, naalala niya ang mga bagay na ginawa nila ni Gun-woo noong sila ay bata pa. Noong kabataan nila, aksidenteng nakita ni Kim Jun sina Son Young at ang alkalde na gumagawa ng prostitusyon sa bahay ni Gun-woo. Upang maprotektahan si Son Young, inilibing ni Kim Jun ang tape sa lihim nilang tagpuan na napagkasunduan nila ni Haram. Ngunit nang dumating si Kim Jun, natuklasan niyang may kumuha na ng tape. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Hindi pa rin nawawala ang panganib sa buhay ni Haram dahil ang tape na yun ang tunay na dahilan ng kanyang kapahamakan. At totoo nga, kinuha ni Haram ang tape noong nakaraang araw. Pag-uwi niya, nagulat siya sa nilalaman ng tape. Plano niyang dalhin ito sa himpilan ng pulisya, ngunit hindi niya inasahan na haharanggan siya ng isang misteryosong tao sa mismong harap ng pinto. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan si Haram na nakatali sa gitna ng swimming pool, at pati ang mga pulis ay naaresto rin ng mga ito. Matapos nito, malupit na binugbog ang mga pulis dahil alam nila ang ilang lihim ng alkalde. Pagkatapos ay dumating ang alkalde. Lahat ng ito ay kagagawa ng alkalde. Dahil lamang sa tape na nagre-record ng kanyang ginawang panggagahasa kay Son Young, pumatay siya ng napakaraming tao. Sa oras na yun, nanumpa si Haram na hindi niya ibibigay ang tape. Sinabi ng alkalde sa kanyang mga tauhan na kahit anong mangyari, kailangang makuha nila ang tape, at pagkatapos ay umalis siya. Ginamit ng misteryosong lalaki ang mga pulis bilang bihag at marahas silang binugbog upang pilitin si Haram na ibigay ang tape. Hindi na kinaya ni Haram at nagpasya siyang sabihin ang totoo. Ngunit hindi niya inasahan na payuhan siya ng mga pulis na kahit mamatay siya, huwag niyang sabihin kung saan nakatago ang tape. Inutusan ng misteryosong lalaki ang kanyang mga tauhan na ilayo ang mga pulis, pagkatapos ay pinilit si Haram na sabihin kung saan nakatago ang tape. Nang makita niyang hindi pa rin tumutugon si Haram, iniutos ng misteryosong lalaki na buksan ang gripo ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, kinuha niya ang cable ng kuryente. Sa oras na yun, umabot na ang tubig hanggang tuhod ni Haram. Muli siyang tinanong ng misteryosong lalaki kung saan nakatago ang tape. Nang makita ng misteryosong lalaki na hindi pa rin tumutugon si Haram, itinapon niya ang cable ng kuryente sa tubig. Ngunit bago pa ito tuluyang lumapat sa tubig, may isang taong biglang nagpatay ng kuryente. Sa sandaling yun, napagtanto ng misteryosong lalaki na may kakaibang nangyayari at dali-daling nagpunta upang tingnan. Habang nagpupumigla si Haram, lumubog ang kanyang ulo sa tubig. Makalipas ang ilang sandali, hinila siya ni Kim Jun paitaas at dahan-daang inilapag sa lupa. Lumapit si Kim Jun na tagad nakipaglaban, mabilis niyang natalo ang grupo ng mga tauhan. Sunod niyang hinarap ang misteryosong lalaki. Agad niyang sinunggaban ng kutsilyo na hawak nito at itinarak ng malalim sa tiyan ng lalaki. Pagkatapos ay sinipa niya ito papunta sa swimming pool at itinapon ang cable ng kuryente sa tubig. Sumunod ay ang alkalde. Nakita siyang kampanteng umiinom ng champagne, ngunit hindi niya inaasahan na may baril nang nakatutok sa kanyang ulo. Si Kim Jun pala ang dumating. Kinabukasan, habang nasa ospital si Haram, ibinigay ng kanyang ina ang isang liham sa kanya. Ang liham ay galing kay Kim Jun. Nakasaad dito na pupunta siya sa Amerika upang aipatanggal ang bala sa kanyang ulo. Pinayuhan niya si Haram na mamuhay ng payapa at maging masaya. Tungkol naman sa ina ni Mugang, dahil sa pagkakapatay niya kay Kim Jun, labis siyang nagsisi at uminom ng lason upang wakasan ang sariling buhay. Nagtira siya ng isang sulat na nagsasabing ang katawan ni Kim Jun ay nasa ilalim ng dagat, sa ilalim ng bangin, kasama ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Pumunta si Haram sa himpilan ng pulisya at aksidenteng narinig ang mga investigador na pinag-uusapan ang nilalaman ng sulat ng ina ni Mugang. Doon niya nalaman na noong bata pa siya, hindi usok ang binaril niya, kundi si Kim Jun mismo. Dali-dali siyang tumakbo sa mga pulis at hiniling na hanapin ang tala ng pag-alis ni Mugang sa bansa. Ngunit sinabi ng mga pulis na nasuri na nila ito at walang anumang record ng pag-alis ni Mugang. Sa sandaling yun, isa pang pulis ang lumapit habang may dalang video na kuha sa bangin noong taong yun. Sa video, nakita nilang tumalon si Mugang mula sa bangin. Pagkatapos, pumunta si Haram sa mismong bangin at muntik na rin siyang tumalon upang sundan si Mugang. Samantala, si Kim Jun ay pinaparusahan na sa langit. Humingi siya ng pinakamabigat na parusa dahil ayon sa matandang babae, ang pinakamabigat na parusa sa langit ay ang maging wala, ang mawala sa alaala ng lahat ng taong nakakakilala sa kanya. Kaya tinanggap ni Kim Jun ang kanyang kaparusahan, at si Haram ay muling naging isang normal na tao. Hindi na niya nakikita ang madilim na anino. Makalipas ang ilang taon, nangako si Sudong kay Kim Jun na aalagaan niya si Haram habang siya ay nabubuhay. Sa ika-100 kaarawan ni Haram, binigyan siya ni Sudong ng regalo. Nang buksan niya ito, nakita niya sa loob ang isang pulang tali. Pagkakita pa lang niya rito, biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang pulang taling yun ay ang ibinigay niya noon kay Kim Jun. Hindi mapigilan ni Haram ang kanyang pagluha.
Kinabukasan, hindi na kinaya ni Haram ang lamig ng panahon at pumanaw siya. Sa sandaling yun, umalis na rin ang kanyang kaluluwa sa katawan at nandoon si Kim Jun na naghihintay sa kanya. Iginapos ni Haram ang pulang tali sa kamay ni Kim Jun at magkahawak kamay silang dalawa. Dito nagtatapos ang kwento ngayong araw. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.